3,000 taon, sa wakas, mabubuksan na ang selyo. Zhang Haoshan, hindi mo ako mapipigilan. Alam na ba ninyo kung paano kayo mamamatay? Hala, parang mabubuksan na ang selyo. Gawin mo. Dumarating na ang kapahamakan, ang 5 pagkasira ng langit at tao, Diyos man o mortal, lahat ay mawawala ng parang bula. Sino ang nagsasabi niyan? Handa akong magpanata, mag-alay ng aking sarili sa reinkarnasyon, at pigilin ang kapahamakan. Haring Immortal. Zhang Haoshan, kung gagawin mo ito, makukulong ka sa reinkarnasyon magpakailanman, magiging mortal ka. Ano naman, natatakot ka na ba ngayon? Sabay tayong pumunta sa impyerno. Huwag. Huwag. Buisit, napanaginipan ko na naman yung kakaibang panaginip. Maligayang 2nd anibersaryo ng kasal. Pag-ibig ang iyong asawa, ang babaw. Ibalik mo sa akin. Huwag mong hawakan yan. Nag-ipon ako ng 3 buwang sahod para mabili ang singsing na yan para kay Chensu. Kung masira mo yan, kaya mo bang bayaran? Ay, ang cute-cute mo, marunong ka talagang maging romantiko. Sayang lang, 3 taon ka ng kasal kay Yang Qiangxui. 3 taon ka nang natutulog sa sahig, ni kamay niya ay hindi mo pa nahawakan, di ba? Sa huli, ako pa rin ang sinuwerte. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kalokohan, alam mo, ang asawa mo, matagal na akong kasama sa kama, at itinuturing mo pa rin siyang kayamanan. Ikaw ay isang tunay na sunggaban. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Sa loob ng 3 taong ito, nagtrabaho ka sa konstruksyon, ang asawa mo ay nasa kama, at pinaglilingkuran ako ng maayos. Kabado yan ang pinagsasasabi mo, hindi gagawin yan ni Chensu. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Kung gayon, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng kaunti. Ito ang Diyosa na tinustusan mo sa loob ng 3 taon. Guguluhin kita. Narinig mo ba yon? Gusto niya akong guluhin. Son Fen, ang cute-cute mo talaga. Ang lakas ng loob mong guluhin ako. Kapit lang po, sir. Nasaan ako? Hindi ba't namatay lang ako? O baka naman, ito na ba ang impyerno? Anong nangyayari? Diyos ko, sinong nandyan? Ang lalaking ito, kayang pasiglahin. Ang resonansya ng trono ng Hari ng Langit, pwede kayang, si Hari ng Langit mismo, ang muling isinilang at nagbalik. Tanging ang Hari ng Langit, ang makakapagpabangon sa trono. Sinumang nakaupo dyan, ay tiyak na ang muling pagkakatawang tao ng Hari ng Langit. Maligayang pagbabalik, mahal na Hari. Ha? Hari ng Langit? Ako? Naiintindihan ko na, gumagawa kayo ng pelikula. Para lokohin ako. Hindi kami nagbibiro, ikaw nga ang pinuno ng lahat ng kaharian, ang Panginoon ng mga Diyos, ang nagkokontrol sa buhay at kapalaran, ang kataas-taasang Hari ng Langit. Wow, seryoso talaga kayo. Sige nga, makikisali na lang ako sa inyo. Kung alam ninyong, bumalik na ang Hari ng Langit. Wala bang, parang handog o ano? Handog. Tama. Magaganda naman ang 4 na babaeng ito. Ibig kong sabihin, patay na ako. Kaya bakit hindi ako magsaya sa panaginip na ito? Tama naman, di ba? Naiintindihan ko na. Halika na, sige. Huwag kayong magpahinuhod sa akin. Dahil lang ako'y isang maislan na bulaklak. Bakit hindi pa kayo lumalapit?
Aba, marunong din pala kayong magic? Ang 4 na banal na kasangkapang ito ay mga regalo mula sa inyo. Mahal na hari, bawat isa ay may bahid ng inyong banal na enerhiya. Ngayon, isauli namin ang mga kasangkapan sa inyo upang matulungan kayong maibalik ang inyong trono sa lalong madaling panahon. Ang banal na latigo ay kayang hampasin ang mga kaluluwa at mag-utos sa lahat ng Diyos. Ang astrolabi ng langit ay nakakakita sa kapalaran at nagpapakita ng balanse ng yin at yang. Ang panulat ng hari ng langit ay humuhusga sa mabuti at masama at nagpapasya ng gantimpala at parusa. Ang aklat ng muling pagsilang ay nakokontrol ang siklo ng buhay at namamahala sa lahat ng kaharian. Naibalik na ang mga banal na kasangkapan. Huwag, huwag, huwag. Huwag. Ang cute-cute mo, alam mo ba? Ako. Aray. Buhay pa ako. Kaya hindi pala panaginip kanina. Pwede kayang, ako nga talaga, ang muling pagkakatawang tao ng hari ng langit gaya ng sinabi nila? Imposible. Bakit ako nandito? Marami kang nawalang dugo, dinala ka rito ng 2 magagandang babae. 2 magagandang babae. Nasaan na sila ngayon? Kailangan kong magpasalamat ng maayos. Mukhang nagmamadali sila. Kaya umalis na sila. Saan ka pupunta? Kayong 2 ang sumuntok sa akin. Hindi ka aalis, hindi ako aalis. Kung hindi kayo magbabayad, hindi ako lalayo. Binangganin niyo ako. Tumayo ka, umalis ka na lang. Ikaw talaga ang mali. Ikaw ang sumalpok sa amin. Hindi naman gumalaw. Ang sasakyan namin. Wala akong pakialam. Binangga mo ako, tapos magbayad ka. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Mga tao, halika't tingnan ninyo. Binabangga nila ang isang matandang babae. Mahigit 80 taon na ako. Gusto ninyo ba akong patayin? Gusto nilang mamatay ako. Paano ninyo matrato ang isang matandang babae ng ganito? Nakakagali talaga ito. Nakabangga kayo at ayaw magbayad. Kayon gusto ninyong manapa. Ganito ba ang pagturing ninyo sa tao? Eksakto. Naghihintay pa si Lolo sa ospital. Hindi na natin ito pwedeng patagilin. Tita, kahit na kami ang nakabangga sa inyo, sabihin ninyo lang kung magkano ang gusto ninyo. Pwede ba yun? 500,000. Perang cash. Walang bawas. 500,000. Bakit hindi na lang kayo magnakaw sa bangko? Matanda na siya. Napakatanda na niya. Kung may mangyari sa kanya, baka kulangin pa ang 500,000. Di ba? Tita, wala talaga akong ganoong kalaking halaga na cash sa ngayon. Ganito na lang. May 100,000 ako sa card ko. Kunin ninyo muna ito. Ibibigay ko ang natitira pagkatapos kong mag-asikaso. Okay. Ayaw ko ng card mo. Kung hindi ka magbabayad, hindi ka makakaalis. Nakatingin ang lahat. Itong 2 babae ay nakaayos, nagmamaneho ng magandang sasakyan. Baka gusto nilang umiwas sa pagbabayad. Iniligtas nila ang buhay ko. Kaya susubukan ko na lang ang ballpen na ito at tingnan kung gumagana. Hoy, tita. Nakita ko ang lahat kanina. Malinaw na ikaw ang nanggagancho sa kanila. Huwag mo nang pahirapan ang mga dalagang ito. Miss, hindi ba't ito yung tao na iniligtas natin? Oo, tama. Paano siya napagaling ng ganito kabilis? Saan ang galing itong probinsyano? Umalis na tayo. Kahit ibenta ka namin, hindi ka rin magkakahalaga. Hindi ba kayo natatakot? Natatawagan namin ang pulis? Tatawag ng pulis? Napakatanda ko na. Hindi ako hulihin ng korte. Hindi ako huhulihin ng batas. Pero ako ang huhuli sa'yo. Tatanungin kita ng isa pang beses, ano ba talaga ang nangyari? Ako ang nanggaganso sa kanila. Wala itong kinalaman sa mga babae. At kayong dalawa? Kami ang mga kasabwat niya. Sige, mabuti. Narinig ninyo lahat yan, di ba? Mukhang hari nga talaga ako sa reinkarnasyon. Epektibo pala talaga ang ballpen na ito. Kanina lang. Gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Hindi na kailangan. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo, kayong mga tao ang nagligtas sa akin. May 100,000 dolyar sa account. Kunin mo na lang. Bilang pasasalamat. Ang galing, nakakuha lang ako ng 100,000 nang napakadali. Kung palaging ganito, yayaman ako agad. Tanggapin ko na lang ng masaya kung gayon. Xiaodai, umalis na tayo. Sandali.
May iba ka pa bang kailangan? Huwag mong sabihin gusto mo pa ng pera. Tingnan mo ang itsura mo, mukhang dukha at gusgusin. Mukha kang problema talaga. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Miss, sa totoo lang, hindi naman dapat natin siya tinulungan kanina. Xiaoday, maging magalang ka. Miss, nakikita ko ang isang itim na aura sa itaas ng ulo mo. Mukhang sinumpa ka ng malas. Ikaw o ang isang malapit sa'yo ay maaaring mapanganib sa lalong madaling panahon. Paano kung ganito? Gagawin ko pa ang isang mabuting gawa. Heto, kunin mo ito. Kung ikaw o ang sino man sa paligid mo, ay harapin ng isang nakamamatay na sitwasyon. Idikit mo lang ang papel na ito sa sarili mo. Magbibigay ito sa iyo ng 3 araw pa. You, anong klaseng kalokohan ito? Hanggang ngayon ba ay naglalaro ka pa rin ng mga ganitong laro? Ikaw ay, sinusubukan lang kaming pagkakitaan. Ikaw, walang utang na loob, na maliit na bagay. Maniwala ka man o hindi, nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa iyo. Ang bagay na ito ay katumbas ng iyong 100,000. Miss, hindi ka naman talaga naniniwala sa kalokohan ng manlolokong iyon, di ba? Iwinagayway lang niya ang kanyang kamay kanina at napasabi sa matandang babae. Ang katotohanan, baka may kakayahan nga siya. Itago muna natin ito at puntahan natin si Lolo. Binibining son, huwag kang mag-alala. Kumusta na ang bagay na ipinagawa ko sa iyo? Relax lang, kapag ako na ang bahala, si Zhang Haoshan, ang paboritong iyon, ay tapos na. Ang galing, kapag nawala na ang loser na iyon, ang bahay na ito ay magiging akin na. Well, baka ikaw ang. Zhang Haoshan, paano ka nabubuhay pa? Son Xiao, Hindi ito totoo, ako mismo ang gumawa. Paano ka nabubuhay pa? Siguro swerte ka lang. Hindi ko pa kayo, nadudurog na magsing irog. Sa alikabok, paano ako mamamatay? Dudurugin, Zhang Haoshan, ang yabang mo talaga. Sabihin ko na lang ng diretsyo, kahit nandito ka. Gagambalain ko pa rin ang asawa mo. nakakainis. Son Xiao, nakatingin pa siya. Una, ayusin mo ito. Zhang Haoshan, maghiwalay na tayo. Ayokong magdusa habang buhay kasama ang isang tao. Kagaya mo. At, i-report kita sa pulis dahil pinagbintangan mo ako. Wala ka talagang hiya. Sa lahat ng mga taon, hinawakan ba kita? At saka, asawa kita. Bakit hindi kita hawakan? Kahit sa loob ng kasal, pananakit pa rin yan. Hindi ba, ako ang masusunod? Pirmahan mo ang mga papeles ngayon din. Ilipat mo sa akin ang bahay. Mag-empek ka at umalis, at tatanggalin ko ang mga paratang. Kung hindi, isa ka lang manggagawa kahit mabulok ka sa bilangguan. Walang magdadala sa iyo ng pagkain. Sa lahat ng mga taon, nagtrabaho ba kayo ng nanay mo? Kahit isang araw, ako ang nagpapakamatay sa trabaho para buhayin kayong dalawa. Paano ka naglakas loob na hilingin sa akin na ilipat sa iyo ang bahay at pati ako ay palayasin? Ano ba ito? Ang iyong minamahal na anak ay nakikipagsabuhatan sa gago para patayin ako. Alam mo ito, di ba? Siyempre alam ko, sa kakarampot mong kinikita, sinong mabubuhay dyan? Tingnan mo si Son Xiao, isang regalo lang, pulseras na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Kahit baliin mo pa, ang 2 braso mo sa pagtatrabaho, hindi mo kayang bilhin yan. Napakamaterialista mo, kaya sa paningin mo, ang pera ang lahat, di ba? Siyempre, ganito ang mundo. Ang may pera, siya ang masusunod. Kung may pera ka, hindi ako magdadalawang isip na sindihan ang sigarilyo mo o punuin ang baso mo. Kung tutuusin, ipapahid ko pa ang paa mo. Hindi ako iimik. Tama na, tama na. Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. Ako ang bumili ng bahay na ito. Kung may aalis, kayo ang dapat umalis. Ikaw ang dapat umalis. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka makikinig, isasakdal ka namin. Hahantong ito sa hukuman. Tiyak na mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko siya ginalaw. Ano ang isasakdal ninyo sa akin? Sa koneksyon ni Son Xiao, kailangan lang ng isang salita. Baka hindi mo ginawa, pero ginawa ko na para sa'yo. Mayroon akong pinakamahusay na legal na team sa lungsod. Kung gusto mong magkorte, lulubugin kita. Ang panlasa mo sa mga dilag ay hindi masama. Paano kung ganito, kukunin ko na lang ito bilang bayad sa paggulo ko sa asawa mo. Huwag mong hawakan ang panulat ko ng iyong maruming kamay. Huminto na ang puso ng pasyente, hindi na siya makakaligtas. Dr. Chen,
Ikaw ang pinakamagaling na doktor sa Jiangcheng. Nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang lolo ko, please. Nakikiusap ako. Iligtas mo ang lolo ko, please. Napakahuli na nang dalhin siya rito. Lubhang malala na ang kanyang sakit, wala na akong magagawa. Mag-asikaso na kayo. Lolo. Huwag mo akong iwan. Lolo, gising ka, please. Lolo, gising ka. Lolo, please. Oo nga pala. Yung anteng-anteng. Miss, ikaw, hindi mo naman seryosong iniisip na ilagay yan sa matanda, di ba? Sa ngayon, may iba pa ba akong pagpipilian? Kailangan kong subukan. Lolo, Sir, lolo. Doktor, please, tingnan mo ulit ang lolo ko. Bilisin mo. Malakas ang pulso niya. Gumagana na ang enerhiya niya. Ito. Isang himala talaga ito sa medisina. Parang nagbago ang kapalaran mismo. Talaga. Pero sa kasamaang palad, ang sakit ni Mr. Sia ay hindi pa ganap na nawala. Maaari itong lumala anumang oras. Kung ang taong nagbigay sa'yo ng anteng-anteng ay lalabas sa pagtatago, tiyak na may liligtas niya si Mr. Sia ng tuluyan. Xiaodai, bilisin mo. Hanapin mo yung taong yun. Gawin mo ang lahat para tulungan tayo. CJ, Miss, aasikasuhin ko. Apat na Panginoong makalangit, walang hanggang kayamanan. Kataas-taas ang kaguluhan. Dinggin ng aking utos. Sakupin ng 9 na langit. Mabuhay muli ang haring walang kamatayan. Narito na ang haring walang kamatayan. Narito na ang hari. Sino ang may lakas ng loob na mag-asta? Ano ba ito? Hari talaga? Sobrang dami mong pinapanood na Kung ikaw ang hari, ako naman siguro ang hari ng mga unggoy o kung ano. Maliit na punyetang to, sinakal mo ako, guguluhin kita. Humahanap ka ng kamatayan. Son Xiao. Nangahas kang hawakan ako, patay ka ngayon. Ang aming pamilyang Sun ay may koneksyon sa templo ng digmaan, ang kataas-taasang Diyos ng digmaan ng dakilang siya. Diyos ng digmaan ay kayang durugin ka. Sa isang daliri lamang. Si General Zhu, ang Diyos ng digmaan mismo, ay nakahipo na sa kaharian ng mga Diyos. Siya ay isang alamat, hindi katulad mo, isang walang kwenta ang kayang guluhin. Mas mabuti pang lumuhod ka at humingi ng tawad. Ang isang hamak na Diyos ng digmaan ay angkop lamang para lumuhad sa harap ko. Ikaw, Hayaan mong sabihin ko sa'yo, papayag ako, nalagda ng mga papeles ng diborsyo. Pero dahil lang, ako ang tatalikod sa'yo, ikaw na maliit at taksil na walang kwenta. Malalaman ninyong lahat kung anong klaseng oportunidad ang pinalampas ninyo. Nangahas kang hawakan ako, papatayin. Ako ang security ng pamilya Xia. Anong hangin ang nagdala sa isang taong kasing importante nyo dito? sumama ka sa akin sandali. Gusto ka raw makita ng aking miss. Mukhang tama nga ang hula ko. Sige, wala naman akong ginagawa, kaya sasama na ako sa'yo. Paano naman ang dalawang ito? Dalawang cute lang sila, huwag mo nang intindihin. Tara na. Ang tagapagmana ng pamilya Xia ay talagang tinawag ng personal si Zhang Haoshan. Kailan pa siya nakapasok sa loob ng pamilya Xia? Ang pamilya Xia ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Jiangcheng na pinakamayamang pamilya. Son Xiao, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay maghihiganti siya sa atin? Nag-iisip kayo ng masyado. Isang mahirap lang siya. Bakit pa siya magugustuhan ng pamilya Xia kahit niya makapasok siya sa pamilya Xia? Ano naman ang magagawa niya? Huwag ninyong kalimutan. Ang kapatid ko ay ang Young Lord ng War God Hall. Kailangan pa ring igalang ako ng pamilya Xia. Tara, ipapakita ko sa inyo ang isang nakakatuwang bagay. Son Xiao, malawak talaga ang network mo. Ano ang nangyari? Bakit biglang ikakasal si Miss? Biglang lumala ang kalagayan ng matandang patriarch. Nasa kritikal na kalagayan na siya. Walang magawa si Miss, kundi pumayag na pakasalan. Ang Young Lord ng War God Hall na si Zubay Chuan, kapalit ng tulong ng War God, upang iligtas ang buhay ng matandang patriarch. Bakit naman pumayag? Agad si Miss, ang Zubay Chuan na iyon, ay kilalang kilala sa kabisera. Alam ng lahat na isa siyang tunay na bulakbol. Kung ayaw niyang pakasalan, pwede namang i-cancel ang kasal.
Hindi mo naiintindihan. Ang War God, ang pinakamalakas sa Daxia. Kapag ininsulto mo siya, kahit pa mabuhay ang matandang patriarch, hindi natin kayang tiisin ang kanyang galit. Ang pamilya Xia ay magwawakas na. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan si Miss. Tara na. Nasaan na siya? Yubing, pakakasalan mo ba ako? Sa hitsura nito, mukhang hindi masaya ang pamilya Xia. Alam ng lahat na kilalang kilala si Zhou Baichuan. Bilang isang playboy, umaasa siya sa kanyang war god na ama upang gumawa ng kalokohan araw-araw. Sa totoo lang, sayang ang tagapagmana ng pamilya Xia. Napakaganda niya, ngayon ay mapapangasawa pa ni Zhou Baichuan. Ayaw mo bang iligtas ang lolo mo? Tatanungin kita ulit. Pakakasalan mo ba ako? Ayaw niya. Saan ba nanggaling itong probinsyanong ito? Naghahanap ng gulo. Jizang, nandito ka na pala. Yubing, kilala mo siya. Binibining Joe, ipapakilala kita. Ito si Zhang Haotian. Lolo ko, siya ang nagpahaba ng buhay niya. Ikaw pala yung manlolokong pinag-uusapan ng lahat. Yubing, desperada ka na talaga kung kanino-kanino ka na lumalapit. Naniniwala ka talaga sa sinasabi nitong manloloko. Hindi ito ang lugar para magkagulo ka. Umalis na tayo. Pasensya na, Binibining Zeu. Hindi ko siya nabantayan. Aalisin ko na siya ngayon din. Bakit ako sasama sa'yo? Hindi ba kayo ang tumawag sa akin dito para tingnan ng matanda? Akala mo ba talaga ikaw ay isang manggagamot na himala? Kung napakagaling mo, bakit biglang lumala ang kalagayan ni Lolo Xia? Imposible. Makakapagpahaba ako ng 3 araw sa buhay niya. Kalahating araw pa lang ang nakalipas. Katotohanan ang katotohanan. 3 araw talaga. Sa tingin ko, nagkaroon lang ang matanda ng huling lakas at ikaw ang nakasakto, pero iba ako. Ang ginoong ito ay si Daozang Mu mula sa Longhu Mountain. Napakagaling ng kanyang medisina, hindi matutumbasan ang kanyang kapangyarihang espiritual. Kahit gaano kagrabe ang sakit, kayang gamutin ng kanyang medisina. Binibining Xia, ang kalusugan ng iyong lolo ay lalong lumalala araw-araw. Kung hindi siya malulunasan agad, baka hindi na siya makalampas sa gabing ito. Yubing, maniniwala ka ba sa manlolokong ito? Maniniwala ka ba sa manlolokong ito? O sa akin ka maniniwala? Xiaodai, ano ba ang dapat kong gawin? Binibini, ito. Yubang, huwag kang ma-stress. Isang pagpipilian lang ang meron ka, at ako iyon. Ang sinasabi nilang, master mula sa Longhu Mountain, ay wala naman kundi isang mapanlin lang na palabas. Sa kanyang kaunting kakayahan, walang paraan, na mailigtas niya si Ginoong Xia. Ang yabang mo. Ang lakas ng loob mong siraan si Daozang Mu. Tama, si Daozang Mu ay isa sa mga pinakamahusay na mystic sa Longhu Mountain. Swerte ako noon, nang makita ko si Daozang Mo sa aksyon. Ginawa niyang sundalo ang mga munggo at lumulo ng ginto para maging bato. Kung ako ang tatanungin, itong lalaking ito ay isa lamang, payasong nagpapapansin, para mapansin lang, ganun lang iyon. Si Daozang Mo ay bisita sa aking tahanan, kaya pakiusap, bantayan ninyo ang inyong mga salita. Ang mga malalakas lamang, ang karapat-dapat sa aking respeto. Ang mga taong naghahabol lang ng kasikatan at pansin tulad niya, ay hindi karapat-dapat. Lalong tumatapang ka, kung hindi kita papatahimikin, makakalimutan mo kung kanino ka nagsasalita. Zhou Xiao, kumalma ka. Ikaw na hamak. Kung ganyan ka kababa ang tingin sa akin, edi siguro mayroon kang kapangyarihang walang kapantay. Ano? Kaya hayaan mo akong magtanong. Ano ba talaga ang sanhi ng karamdaman ni Ginoong Xia? Daozhang, masyado mo naman siyang pinahirapan. Ang isang manloloko tulad niya, malamang hindi niya alam kung paano tumingin ng pulso. May napansin ako. Ano ang nakita mo? Ito yung matandang ito. Binago niya ang feng shui setup ng pamilya Xia. Pinalitan niya ang orihinal na 9 dragons locking the pearl layout ng 9 turn-strap dragon formation. Ito ay isang napakasamang feng shui killing array. Kaya nga, nabawasan ang buhay ni Ginoong Xia. Ginoong Mu, totoo ba ang sinabi niya? Yubing, huwag kang maniwala kahit isang salita mula sa mandarayang yon. Ginoong Mu, isa siyang espiritual na maestro mula sa Longhu Mountain. Siya at si Ginoong Xia ay wala namang away sa isa't isa. Bakit niya gugustuhin saktan si Ginoong Xia? Hindi ba halata? Gusto lang niya na mangailangan ka ng tulong niya para magamit niya yun bilang dahilan para pilitin kang pakasalan siya. Tigilan mo ang kakabulahan. May tao ba dyan? Palabasin niyo siya. Sandali. Yubing, naniniwala ka sa kanya, pero sa akin, hindi. Ginoong Joe, hindi ako naniniwala sa'yo, pero si Lolo, ang nagpalaki sakin.
Kailangan kong maging maingat tungkol dito. Hindi mo ba masasabi kung nagbago na ang feng shui? Dapat alam mo kung paano ito aayusin. Siyempre, ang simpleng 9-turn trap dragon formation ay walang kahirap-hirap sa kin. Ang kailangan lang ay kaunting pag-aayos at malulutas na ito. Sige, naniniwala ako sa'yo. Basta maligtas mo ang lolo ko. Papayag ako sa anumang kondisyon ang hilingin mo. Walang problema. Basta huwag kang magnanakaw, ha? Ganun pala ang nangyari. Tapos na. Ganoon lang pala kadali. Bilasin mo, pakuha mo ng tao para ilabas si Ginoong Siya. Bilisan nyo. Tingnan nyo si lolo. Opo. Binibining son, may pagbabago kay Ginoong Siya. Mas maayos na ang itsura niya ngayon. Lolo, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ang galing naman. Malaki talaga ang utang na loob ko sa'yo. Ayos lang. Ginoong maestro, ang batang to ay parang may alam. Huwag kang mag-alala, may sarili akong mga paraan. Imposibleng masira. Ang nakamamatay na bitag na inilagay ko, nang ganoon kadali. Binibini, lolo, Ginoong Siya. Paano nangyari ito? Hindi ito tama. Nalutas ko na ito, ang 9-turn trap dragon formation. Siya ang gumalaw nito, siya ang pumatay, dakpin siya. Yubing, hindi mo pa ba maintindihan? Siya ang nagbago ng feng shui sa bahay, kaya umubo ng dugo ang matanda. Ano pa ang masasabi mo? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Bakit mo sinaktan ng matanda? Bakit? Ano ba ang tunay mong layunin sa paggawa nito? Hindi. Binibining Siya, makinig ka sa akin. May mali talaga dito. Bata, kulang ka pa sa karanasan. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nakuha mo na. Huli na. Maging mas matalino ka sa susunod mong buhay. At sana'y ipanganak ka sa mas mabuting pamilya. Dalhin siya sa Heavenly Justice Bureau para litisin. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba kayo kumain? Ginoong Joe, hindi ko alam kung paano, pero napakalakas ng batang ito. Malakas man o hindi, kung hindi nyo siya mahawakan, mas mabuting mag-resign na lang kayo. Naiintindihan ko na. Ano ang naiintindihan mo? Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Napakalupit mo talaga. Naglagay ka pa ng 2 patibong. Sa ibabaw, parang 9-turn trap dragon. Pero sa totoo lang, ito ay 10 directions annihilation. Sinira mo ang buong feng shui ng pamilyang Siya. Kahit ang mga inapo ng pamilyang Siya ay magkakaroon ng maikling buhay dahil dito. Sa paggawa nito, hindi ka ba natatakot mawalan ng karma o maputo lang iyong lahi? Totoo man o hindi, kahit na totoo. Ano naman, kung talagang ganoon ka kakayahan, hayaan mong parusahan ako ng langit. Kung hindi ka parurusahan ng langit, ako ang magpaparusa sa'yo. Sige. Muyan iyan mula sa Longhu Mountain. Masama ang iyong hangarin. Nilikha mo ang 10 Directions Annihilation Formation. Sinira ang feng shui ng pamilyang Siya. Sinira ang iyong karma. Hindi mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Ang iyong pangalan ay itatala sa Book of Reincarnation. At ay report sa langit bilang babala sa iba. Ang mga kasalanan mo, isinumbong ko na sa langit, malapit na ang araw ng paghuhukom. Mag-ingat ka. Nagpapatawa ka ba? Marami ka nang nabasang nobela. Hindi ko alam kung mayroon talagang parusa mula sa langit. Ngunit ikaw, malapit ka nang magkagulo. Naglulukohan ka lang sa murang librong ito. Nagpapanggap na misteryoso. Sino ba ang gusto mong takutin? Nag-aral ako sa templo ng Tianxi sa Longhu Mountain. Bukod sa 3 dakilang maestro, sino pa ang makakapigil sa akin? Daoist mo, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanya. Ipakita mo sa kanya ang kaya mo.
Ang kakaiba naman, kanina pa ay maganda ang panahon. Bakit biglang nagbago? Baka naman, totoo palang darating ang araw ng paghuhukom. Ito ay ang aura ng aklat ng gulong ng reinkarnasyon. Baka naman, ang maalamat na hari ay sa wakas ay lumitaw na sa mundo. Hindi pwede. Kailangan ko siyang hanapin bago pa siya makita ng iba. Ano ba talaga ang nangyayari? Noong nakaraan, ginamit niya rin ang ballpen na ito at ginawa niyang sobrang nerbiyos at takot ang matandang babae. Baka naman, mayroon nga siyang kapangyarihang makaabot sa langit. Impossible. Siya lang ay isang tagapagtayo na nagbubuhat ng semento sa trabaho. Ilang taon na kaming mag-asawa. Alam ko ang lahat. Anong klaseng espesyal na kapangyarihan ang sa tingin mo meron siya at ano tong tungkol sa parusa mula sa langit? Sa totoo lang, sa tingin ko nagkataon lang ang lahat. Chuan, Per, ang cute-cute naman nito. Kung talagang ganoon siya kagaling, bakit naman napaglalaruan ko, ang asawa niya? Nako, nakakainis ka talaga. Zhang Haoshan, tigilan mo na ang pagpapanggap na misteryoso. Baka hindi alam ng iba ang totoo. Pero kita ko ng malinaw ang tunay mong ugali. Ikaw ay isang hamak na construction worker lang, ganoon lang. Ano ba naman ang alam mo sa Feng Shui, sa totoo lang? Hindi ako marunong sa feng shui, pero tila kayo ang marunong. Hindi namin alam. Si Master Wei ang nakakaalam. Tama ka, Chuan, malapit nang mabuking ang mga kasinungalingan mo. Kahit 10 buhay pa ang meron ka, hindi ito sapat para mabayaran. Zhang Haoshan, naiintindihan mo ba kung anong klaseng tao ang Diyos ng digmaan? Kung ako ang nasa kalagayan mo, luluhod na ako ngayon din at hihingi ng tawad kay Binibining Zhou. Baka sakali kung maganda ang mood niya. Baka palampasin na lang niya ito ng parang walang nangyari. Hoy bata, nasaan na yung parusa mula sa langit na sinasabi mo? Wala naman akong nakikita. Ilang patak ng ulan lang, parusa mula sa langit na yon. Kung ganoon, siguro kung panonoorin ko ng ilang beses ang weather report, ako na ang Diyos ng kulog at kidlat. Binibining Joe, ang lalaking ito ay isang manloloko lang sa kalsada. Pinapatawag mo pa siya ng hangin at ulan, pinapahirapan mo lang siya. Malapit na siyang magbayad sa ginawa niya at hindi pa rin niya naiintindihan. Ikaw. Aminin mo na lang. Ikaw ay wala kang iba kundi isang payaso na naghahanap lang ng atensyon. Umalis ka na, magmadali ka at umalis. Huwag mo nang sayangin ang oras ko at ni Master Mu, may sinusubukan kaming iligtas dito. Ito ang lugar ng pamilya Sia, hindi ng pamilya Joe. Sino ka ba para utusan akong umalis? Siya ang magdedesisyon niyan. Yubing, naniniwala ka ba sa manlolokong ito o naniniwala ka sa akin? Ikaw ang bahala. Pero huwag mong kalimutan, ang lolo mo ay konting oras na lang ang natitira. Binibining Sia, nag-aagaw buhay na ang lolo mo. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Nagkamali ako sa pagtitiwala sa iyo. Umalis ka na. Narinig mo ba ako? Sinabi niyang umalis ka. Kung ako sayo, maghahanap ako ng butas na pagtataguan at mawawala na lang. Binibining Sia, 2 oras na lang ang natitira sa matanda. Sa pinakamatagal, ako lang ang makakapagligtas sa kanya dito. Sigurado ka bang gusto mong umalis ako? Gawa ka ba sa tela o ano? Ang galing mong magpanggap. Nandito na si Mudaoren. Anong sakit ang hindi niya kayang gamutin? Eksakto, hindi ka panipaniwala ang galing ni Master Mu kapag siya na ang kumilos. Tiyak na maliligtas si Lolok siya. Kung ako ang tatanungin, magnanakaw lang ang puso nitong lalaking ito. Sinusubukan pang mang-isa sa gulo. Niloloko ang lahat. Nakakatawa. Kapag na-activate na ang 10 direksyon ng pagkawasak. Sa kanyang kulang-kulang na kakayahan, hindi niya ito kayang hawakan. Hindi lang ang pamilya Sia ang nandito. Lahat ng naruroon ay madadamay. Kapag nangyari yon, mananatili sa inyo ang malas. At wala nang paraan para makalabas. At naglakas loob ka pang magkalat ng kalokohan dito. Anong nangyayari? Bakit kumukulob na naman? Pwede kayang, mayroon nga talagang 10 direksyon ng pagkawasak na forma sayon? Kulob lang iyan. Ano nang ikakatakot? Isa pang salita, at lahat kayo ay aalis. Tama, nandito ako, ang makalangit na master. Anong ikakagulo? Kung patuloy kang magkakalat ng kasinungalingan, ako ang bahala sa'yo. Master, huwag po kayong magalit. Kasalanan niya lahat ito. Mali ako, mali ako. Paumanhin. Lolo, anong nangyayari, Lolo? Yubing, malapit nang mawala ang matanda. Basta't papayag ka ngayong pakasalan ako. Si Master Mu ay tiyak na hindi lang tititig. Isang insenso na lang ang natitirang oras. Mawawala na ang buhay ni Lolo Sia. Kapag nangyari iyon, ikaw ang masisisi. Pakakasalan kita. Ako'y ikakasal. CJ, pakasalan mo ako. Maging babae ka, maging kay Zubay Chuan. Ito ang magiging pinakamatalinong desisyon na gagawin mo. Tara na, gawin na natin ang seremonya. Sandali lang. Bata, ang tagal ko nang tinitiis ang mga kalokohan mo. Alam mo ba yan? Huwag mo akong subukan, lalo na sa isang mahalagang araw tulad nito. O ayusin kita dito mismo. Sa galing ng pinsan ko, kung gusto kanyang patayin, hindi na niya kailangan gumamit ng daliri.
Ang tanging dahilan kung bakit buhay ka pa ay dahil maawain ang pinsan ko. Ngayon, lumuhod ka at humingi ka ng tawad kay Ginoong Zhou ngayon din. Katarantaduhan. Ang tanging dahilan kung bakit nandito pa ako ay dahil sa sarili kong kakayahan. Anong kinalaman niya doon? At ikaw, anong nagmamadali? Sinabi na ni Binibining Siya na papayag siyang pakasalan ka. Bakit hindi mo muna iligtas ang pamilya niya bago kayo magpakasal? Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, kahit sino pwedeng magbigay ng hungkag na pangako. Makatwiran. Si matandang siya ay bahagya na lang nakakapit sa buhay. Ito ay tungkol sa pagliligtas ng buhay. Ang pagliligtas sa kanya ang dapat mauna. Oo, iligtas muna natin siya. Mag-isang salita ka pa at bubunutin ko yung mapahamak mong bibig. Nandito si Daoist Mu, isang dalubhasang tulad niya. Sa tingin mo bababawiin ni Ginoong Zhou ang kanyang salita? Ang kapatid kong si Chuan ay espesyal na tao. Hindi walang hiya, tulad mo. Kaya sa mga mata ng anak ng maalamat na Diyos ng digmaan, ang isang buhay na tao ay mas mababa kaysa sa isang kasal? Sumasang-ayon ako, iligtas muna natin ang matanda. Ang kasal ay pwedeng gawin kahit kailan, pero iisa lang ang buhay. Ginoong Joe, nakikiusap ako, iligtas mo muna ang lolo ko. Pangako, kung gumaling ang lolo ko, talagang pakakasalan kita. Sige. CJ, Daoist Mu. Ikaw na ang bahala ngayon. Lahat kayo, umatras. Imposible. Paano nabigo ang aking Feng Shui at mahiwagang sining? Imposible. Ang mga pamamaraan ko sa Feng Shui. Paano biglang hindi na gumana? Paano nangyari ito? Noong una kong sinira ang 9-turn trap dragon formation mo, na-activate ko na ang tenfold annihilation. Akala mo ang talino mo, 2 patibong lang, ay sigurado na ang lahat. Sayang. Ang pag-unawa mo ay kasing babaw ng kakayahan mo. Hindi mo man lang alam na kapag na-activate ang tenfold annihilation, na-activate na. Walang ordinaryong tao ang makakabalik nito. Maliban na lang kung ikaw ay isang Diyos ng digmaan, o isa sa 3 dakilang maestro, isang taong nakahipo na sa antas ng isang earthly immortal. Tanging isang tulad niya ang maaaring may pag-asang masira ito. Isang earthly immortal. Saan ka pa makakahanap ng ganoong tao? Joe Xiao, pakiusap, sama mo ka sa tatay mo, para iligtas ang lolo ko, okay? Yubing, syempre kaya ng tatay kong iligtas ang lolo mo. Pero ang problema, palagi namang nasa labas ng bayan ang tatay ko. Pagdating niya, baka patay na ang lolo mo. Kung mawala ang lolo ko, ano pa ang saysay ng buhay ko? Yubing, huwag kang magpanik. Mag-isip tayo ng paraan, hindi ba, Master? Pakiusap, mag-isip ka ng paraan. Huwag ka nang magpigil. Iligtas mo na siya, pakiusap. Joe Xiao, hindi sa ayaw kong tumulong, pero ang formation na ito ay talagang sira na. Sinira mo ang plano ko, pananagutan mo, ito. Naiintindihan ko na. Siguro itong batang ito ang may kinalaman. Anong ginulo mo? Sinisiraan mo ba si Jia? Anong ibig mong sabihin? Talagang ginulo ng lalaking ito ang Feng Shui. Gusto niyang magdala ng malas kay matandang Siya. At isipin mo, galing ka sa Longhu Mountain, kahit na mababaw lang ang iyong pagsasanay. Bakit ang ugali mo rin ay napaka-kaakit-akit? Tuwing may nangyayari, iba ang sinisisi mo. Tanungin kita. Wala akong problema sa pamilya Siya. Bakit ko sila sasaktan? Ikaw ay... Hindi ba halata, gusto mo lang gamitin ang buhay ni Ixia para takutin ang pamilya Xia at makakuha ng pera sa kanila? Kilala na kita, sa loob ng maraming taon. Alam ko talaga kung anong mga maliit na plano ang mayroon ka. Kaya, ayon sa inyo, ako ang mastermind at napaka-capable. Bakit ko kailangang maningil sa pamilya Siya? Kaya sinasabi mo na pinagbibintangan ka namin. Ano pa kaya? Akala mo ba lahat dito ay tanga? Lahat dito ay mga big shot. Sino ang hindi nakakaalam na si Daoist Mu ay iginagalang at halos alamat? Paano siya magkakamali? Kaya, isang sagot lang. Ikaw ang gumugulo sa likod. Nakita ng lahat. Kanina, ikaw lang ang humawak sa gamit ng pamilya Xia. Kaya, ano pa ang masasabi mo? Totoo ba ang sinabi niya? Binibining Siya? Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Wala akong alam. Gusto ko lang iligtas ang lolo ko. Wala akong alam. Lolo. Mayroon ba sa inyo? Mayroon ba sa inyong makakapagligtas sa lolo ko? Pakakasalan ko ang sino mang makakapagligtas sa lolo ko. Ngayon din, may kayang makakapagligtas sa lolo ko sa inyo. Hayaan mo na ako ang gumawa.
Miss Sia, huwag kang mag-alala, pangako, siguradong maibabalik ko ang lolo mo. Kayo, idilat ninyo ang mga mata ninyo, at pagmasdan ng mabuti, ito ang itsura ng tunay na kakayahan. Bigla, parang ang gaan na, ng pakiramdam ko sa paghinga. Ngayon, Kanina, nanghihina rin ako sa paghinga. Parang may mabigat na dumidiin sa dibdib ko. Ang kabuuang pagkawasak na pagkakaayos ay nasira na ngayon. sabi mo nasira na, may bibig ka nga, kaya kung ano-ano, ang masasabi mo ha. Zhang Haoshian, tumigil ka sa pagpapanggap na misteryoso dito. Walang maniniwala sa kalokohan mo. Isang maliit na manggagawa tulad mo, ay nangangahas pang magsalita ng malaki. Miss, nagising na talaga ang matanda. Ano ang nangyari sa akin? Lolo, akala ko, hindi na kita muling makikita. Lolo, Ako ay maayos na maayos, hindi ba? Ayos na ang lahat. salamat. Salamat sa pagligtas mo. Sa lolo ko ngayon. Yun lang, salamat lang, paano naman ang lahat ng pangako mo noon? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Sia. Hindi ka naman balak tumalikod sa salita mo, di ba? Hindi ako. Impossible. Impossible. Kung talagang total annihilation trap ito. Paano ito masisira ng ganun kadali, ng isang tulad mo, superhuman ka ba o ano? Naiintindihan ko na. Siguro ang spell ni Daoist mo ang gumana kanina. Ang spell ni Daoist mo ang gumana kanina. Itong si Zhang Haoshan. Nagkataon lang na swerte si Zhang Haoshan. Sinasamantala ang hindi naman niya ginawa. Gusto lang magpa-impress. Tama ba, Daoist mo? Tama ba? Oo. Ako na ang nag-disarm ng trap kanina pa. Hinayaan ko lang. Wala akong sinabi. Wala ka bang hiya? Akala mo ang galing-galing mo? Malapit ka ng tamaan ng karma. Di ka pa rin nagsisisi. Karma, nasaan ang parusa mula sa itaas? Wala namang nangyayari. Kung may lakas loob sila, hayaan nilang patayin nila ako. Si Mu, patay na si Daoist Mu. Ibig mong sabihin, totoo palang may divine punishment. Nagkataon lang talaga yon. Imposibleng may supernatural na nangyayari. Malinaw na, sinubukan mong lokohin kami at nabigo ka, kaya sinaktan mo si Daoist Mu. Di ba sabi nyo, cute lang ako? Paano ko magagawa yon? Ako. Tatawag ako ngayon ng mga otoridad. Arestado ka na. I lockdown ang buong lugar. Huwag nyo pang palabasin kahit langaw. Narito ang punong tagapagpatupad ng batas. Si Punong Hua ay ang pinakamataas na disipulo ng Diyos ng digmaan. War King level na siyang makapangyarihan. Sa murang edad pa lang, siya ang may hawak ng buhay at kamatayan. Pangalawa lamang sa isa, nakatataas sa libo-libo. Isang napakalaking tao na ganoon ang talagang pumunta sa Jiangsheng. Ang nangyayari ngayon ay isang napakalaking bagay. Narinig kong ikaw ay nagpapanggap na supernatural. Nagsasabing may darating na sakuna mula sa langit. Gusto kong makita kung sino sa Jiangsheng ang may lakas ng loob na gumawa ng walang ingat. Hua, ito yung bata rito. Nagkakalat ng baliw na chismis. Nagsasalita tungkol sa kung anong kapahamakang panglangit. Talagang natakot ako. Kapahamakang panglangit, katawa-tawa. Sa Jiangsheng, ako ang langit. Kapag ako'y nagalit, doon darating ang tunay na kapahamakan. Tama, Hua. Teritoryo mo ang Jiangsheng. Sa tingin ko, sinusubukan lang nitong batang to na guluhin ka. Bata, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, aminin mo ang kasalanan mo, at baka hayaan kitang mamatay ng may kaunting dignidad. Pangalawa, maaari kang manatiling matigas ang ulo, at babaliin ko bawat buto sa katawan mo para hindi ka makabuhay o mamatay. Punong Hua, mali ang pagkakaintindi ninyo. Iniligtas ni Zhang Haotian ang lolo ko. Hindi siya masamang tao. Pero si Daoist Mu ang tunay na nagligtas. Itong batang to ay nagkataon lang na, nandoon, maraming tao rito, lahat ay makakapagpatunay. Tama ba? Oo, nakita ninyong lahat kanina. Si Zhang Haotian ang bumasag sa bitag ng kamatayan at nagpagaling sa lolo ko. Tama ba? Paano kayo naging ganyan? Malinaw na ang lahat. Ang taong ito ay nagpapanggap lang na mahiwaga, sinusubukang nakawin ng kredito, at ngayong hindi nagtatagumpay ang mga bagay, sinisiraan niya si Daoist Mu, sa ngalan ng koanihan ng pagpapatupad ng batas ng Jiangsheng. Sa ngalan ng Jiangsheng Law Enforcement Bureau. Sa gayon, ikaw ay hinahatulan ng kamatayan. Ano ba ang gusto ninyong gawin?
Miss, lahat sila ay mga mataas na opisyal mula sa Law Enforcement Bureau. Hindi natin sila mapipigilan. Ang makapangyarihang chief ng Law Enforcement Bureau, ang numero 1 alagad ng Diyos ng digmaan, ay wala palang iba kundi isang tulisan na tumutulong sa mga masasamang tao para makaligtas. Isang hamak na tao-tauhan lamang. Talagang, hindi ka iyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, ha? Ang kapatid kong si Hua ay ang War King. Ang pagdurog sa'yo ay kasindali lang ng pagpisil sa langgam. Naiintindihan mo ba? Akala mo matapang ka? Sinabi ko na sa'yo, kahit ang Diyos ng digmaan mismo ang dumating. Kailangan niyang yumuko sa akin. Lahat, bumalik kayo. Well, talagang pinag-init mo na ang ulo ko ngayon. Ako na ang bahala sa'yo, at ipapakita ko sa'yo kung ano ang itsura ng impyerno sa lupa. Lolo, ano ang gagawin natin? Si Hautian ang nagligtas sa iyo. Hindi natin siya pwedeng pabayaang mamatay dito ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, hayaan mo na sa lolo. Chief Hua, ang binatang ito, ay minsang nagligtas ng aking buhay. Maaaring medyo mayabang siya, ngunit ang kanyang mga kasalanan ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. Sana, Chief Hua, para sa akin, pahihirapan mo na lang siya ng bahagya. Ngunit pakiusap, huwag mong kunin ang kanyang buhay. Si Ginoong Xia ay talagang namamagitan para ipagmakaawa siya. Malaki ang impluensya ng pamilyang Xia. Sa Jiangcheng, si Ginoong Xia ay iginagalang din ng husto kung siya ang nagsasalita. Marahil, may pag-asa pa ang batang ito. Lolo, Akala mo makikiusap ka sa akin? Malayo ka pa. Tapos na ang batang ito ngayong araw. Kahit ang Diyos mismo ay hindi makakapagligtas sa kanya. Kahit pa ang hari ng mundo ang dumating, wala pa rin magbabago. Sinabi ko na. Bakit kumukulog na naman? Ibig sabihin ba nito, may mamamatay na naman? Tingnan mo naman yang takot na takot ka. Nandito naman si Direktor Hua. Ang ilang kidlat na yan, ay walang dapat ikabahala. Tama ka, si Director Hua ay parang hari na ng Jiangcheng. Kahit may anumang sakuna mangyari, malamang dahil lang nagalit siya. Eksakto. Nakikita mo, kapag sinabi kong mamamatay ka bago maghating gabi, walang may lakas ng loob na buhayin ka hanggang umaga. Lolo, Yubang, kakagaling lang ng matanda sa malubhang sakit, tulungan mo muna siyang makapagpahinga. Xiaodai, samahan mo pa uwi si Lolo. Opo, binibini. Kayong mga ordinaryong tao, ay may lakas pa ng loob na magpasalamat sa tadhana? Payuhan kita, masyadong mahina ang iyong kapalaran. Hindi mo kayang tanggapin. Ang ganito aming karma. Hua, hindi ko na talaga kaya. Tapusin mo na lang siya, para makapag-asawa na ako. Sa tingin ko, nababaliw ka na lang, dahil oras mo na, nagsasalita ka lang ng kung ano-ano ngayon, di ba? Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, talagang babagsak siya. Tigilan mo na ang mga kalokohang sinasabi mo. Pwede ba? Joe, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na si Hautian. Pakiusap. Kung gusto mong lumuhod ako, CJ, pakasalan mo ako. Basta itong lalaking ito, ay lumuhod at humingi ng tawad. Baka pag-isipan ko. Kung ako ay yumukod, ang bigat ng libu-libong taon ang kasunod. Hindi mo kakayanin yun. Wow, ang yabang naman. Libo-libong taon, talaga. Paano kaya itong suntok na sinanay ko sa loob ng 20 taon? Kaya mo bang tanggapin? Sige, kung kaya mong galawin ako. Mapaurong kahit kalahating hakbang. Patawarin ko ang iyong kayabangan, at palalampasin ang iyong kawalang galang. Sige, hayaan mo akong maghatid sa iyo sa huling hantungan. Sino ka? Anong karapatan mong pigilan ako? Templo ng makalangit na Panginoon, Longhu Mountain. Chen Yuan. Makalangit na Panginoong si Chen Yuan, kaya pala galing ka sa templo ng makalangit na Panginoon. Ang lugar na yon ay dapat isang santuaryo na nasa ibabaw ng karaniwang mundo. Marami na itong nailabas ng mga maalamat na immortal, pero hindi sila kailanman nakikialam sa mga usapin ng mundo. Kaya bakit bigla silang narito sa Jiangcheng ngayon? Naiintindihan ko na, siguro dahil ito, kay Master Mu. Si Master Mu ay galing din sa Longhu Mountain, ngayon patay na siya rito. Ang templo ng makalangit na Panginoon ay tiyak na, bumaba para maghanap ng katarungan. Kaya ikaw ay isang makalangit na Panginoon mula sa Longhu Mountain. Paumanhin, paumanhin. Dahil narito ka na, makalangit na Panginoon. Ano ang dahilan ng pagdating mo sa lugar na ito? Ako si Hua Jianfeng, ang punong inspector ng Jiangcheng. Sa lugar na ito, wala akong hindi kayang ayusin. Ang pangalan mo ay Zhang Hautian.
Ang bagyong kidlat kanina, ikaw ba ang may gawa noon? Ayoko ng cilantro. Anong kinalaman ng ayaw mo sa cilantro? Tanong ko. Tama ka nga pala. Kaya kung ako man o hindi ang may gawa noon, anong kinalaman yan sa'yo? Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa makalangit na Panginoon? Makalangit na Panginoon, lahat ng narito ay makakapagpatunay na siya ang dahilan kung bakit namatay si Master Mu. Tama, siya ang pumatay. Makalangit na Panginoon, ipatupad ninyo ang katarungan sa ngalan ng langit. Parusahan niyo ng mabigat ang kriminal na ito. Makalangit na Panginoon, may hindi pagkakaunawaan. Si Master Mu, ang unang umatake sa aming pamilyang siya. Teka, iyon ba ang maalamat na luma ng makalangit na hari? Zhang Haoshan, ininsulto mo ang Longhu Mountain. Tapos na ang kapalaran mo. Diretsong impyerno ang bagsak mo. Si Chen Yuan mula sa templo ng makalangit na Panginoon, nagbibigay galang sa makalangit na hari. Ano, siya ang Immortal King. Ano ba yung Immortal King? Sobrang lakas ba yun? Siyempre, ang Immortal King ay higit na mataas sa lahat. Immortal Master, bati po kay Zhang Haoshan. Tekang, si Zhang Haoshan ang Immortal King. Impossible. Paano siya naging ang kataas-taasang Immortal King? Ang Immortal King ang literal na pinuno ng Immortal Realm. 3,000 taon na ang nakalipas upang iligtas ang mundo ng tao. Nakipaglaban siya ng buong lakas sa Heart Demon kaya siya ay nahulog sa reinkarnasyon. Dagdag pa, ang Heavenly Master's Mansion sa Longhu Mountain, ang Immortal Sword Sect ng Shoshan, at ang 72 Cave Heavens ng Penglai ay pawang mga linya na iniwan ng Immortal King. Lahat ng 3 milyong Diyos sa langit ay dapat magyukod sa harap ng hari. Iyon ang karangalan ng Immortal King. Pero tingnan mo tong loser na to. Tingnan mo lang siya. Wala ni aninag ng presensya ng Immortal King. Immortal Master, sigurado po ba kayo? Baka nagkakamali. Pinag-aalinlangan mo ba ang hatol ko? Hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Ang ibig ko lang sabihin, baka may hindi pagkakaunawaan. Ang tagal na kasing hindi nagpapakita ng Immortal King. 1,000 taon na. Kung sabi ko siya nga. Malapit nang sumiklab ang Heart Demon. Ang 3 Grandmaster ay malapit nang lumabas sa pag-iisa para pangunahan ng Immortal Gathering. Nagpapakumbabang hinihiling ni Chen Yuan sa Immortal King na bumalik sa Heavenly Master's Mansion at pangasiwaan ang lahat. Ganun pala. Ang Longhu Mountain ay bahagi rin ng pamana ko. Karma ko yan. Kung ganoon, sasama ako sa'yo. Oo nga pala, pagbalik ko ngayon, pakakasalan na kita. Dapat tuparin mo ang pangako mo. Ano bang sinasabi mo? Kung hindi ka papayag, titira na lang ako sa bahay ng pamilya siya. At doon na ako mananatili. Ang pangako natin ay hindi pa natutupad. Ang pangako natin ay hindi pa rin natutupad. At ngayon, alis ka na lang ng ganito? Parang hindi sulit. Dahil siya ang hari ng mga immortal, dapat kayang-kaya niyang tumanggap ng suntok mula sa akin. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Akala mo karapat-dapat kang maging kalaban niya. Miss Chen, hindi sa hindi kami nagtitiwala sa iyo. Gusto lang naming masaksihan ito sa aming sariling mga mata para lumawak ang aming pananaw. Oo nga pala, ang inyong Heavenly Master House ay laging nakatataas sa lahat pero huwag ninyong kalimutan. Ang aming Temple of War ay may sarili ring mga immortal na nagbabantay sa amin. Ang lakas ng loob mong hamakin ang Diyos ng digmaan. Ilang salita lang mula sa iyo at gusto mo nang kunin siya, ang inyong Heavenly Master House ay napakapangahas. Kayong mga lalaki, sobrang mapilit. Ano, hindi ba kami tao? Ang Diyos ng digmaan ay ang tagapagtanggol ng Jiyusho. Napakaraming laban na ang kanyang napanalunan para sa atin. Hinamak niya ang Diyos ng digmaan. Hindi namin siya palalampasin. Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, walang aalis dito. Tama, hindi kayo makakaalis. Sinisimulan mo ba ang digmaan sa Heavenly Master House? Isang suntok lang naman, di ba? Sige, ituloy mo. Huwag kayong makinig sa kanila. Sinusubukan lang nilang galitin ka. Nag-aalala ka ba sa akin? Kaya, magpustahan tayo. Kung makaligtas ako, kailangan mong tawagin akong asawa ng maaga. Seryoso ka ba? Nakikipagbiruan ka pa sa ganitong pagkakataon. Nasa antas siya ng War King. Kaya niyang kitlin ang buhay mo sa isang iglap. Kung wala akong lakas ng loob para dito, paano ako karapat-dapat na pakasalan ka? Sige na, gago. Sigurado ka ba dito? Isang suntok mula sa akin. At baka hindi ka na mabuhay. May huling salita ka ba? Tigilan mo na ang kalokohan. Gawin na natin ito. Sige, ihahatid na kita sa huling hantungan mo. Kung ganoon, hayaan mo akong magpaalam sa'yo. Mahina. Kung ako ang naghagis ng suntok na ganyan, kaya kung patumbahin ng isang toro, pero siya, wala man lang nangyari. Diyos ko, gaano ba talaga siya kalakas? Tama ba ang nakita ko? Ginamit ni Director Hua ang buong lakas sa suntok na yon, pero hindi man lang ito nakagalaw, kahit isang buhok sa kanya. Posible kaya na siya pala ay ang malamat na Immortal King?
Impossible. Naiintindihan ko na. Siguro si Director Hua ay sinadya talagang magpigil. Ano ang ibig mong sabihin? Isipin mo, sa dami ng nanonood, kung pinatay niya si Zhang Haoshian, paano pa makakaharap ang Heavenly Master Hall? Kaya, sinadya niyang magpigil para mapanatili ng Longhu Mountain ang kanilang dignidad. Usapang relasyon at pag-iingat ng mukha lang ito. Ayaw lang niyang lumala ang sitwasyon. Mukhang tama ka. Ang Heavenly Master Hall at ang War God Palace ay parehong haligi ng Gyusho. Walang paraan na magdigmaan talaga sila, di ba? Eksakto, ang kaibigan kong si Hua ay ang Director of Law Enforcement. Hindi siya ganoon katanga para makipaglaban lang dahil sa pansamantalang panalo o pagkatalo. Tama ba, kaibigan Hua? Oo, tama. Yun din ang iniisip ko. Hindi lang si Director Hua ang pinakamatapang, napakatalino at maayos pa ng pag-isip niya. Talagang malawak ang pangunawa. At may malawak na pananaw. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Talagang natalo siya. Paano naging panalo iyon? Tama na, sabihin na lang natin, na kayo ang nanalo sa labanang ito. Umalis na tayo. Ikaw, Director Hua, naghagis ka na ng suntok kanina. Director Hua, yung suntok kanina, tapos na yun. Ngayon, ako naman. Ano? Ay, ang cute-cute mo. Akala mo kaya mo sakin, ha? Pinagbigyan ka na ni Hua, nagmamalaki ka pa. Sa hina ng skills mo, kahit manok, di mo kayang talunin. Sige, tama na. Halika. Suntukin mo si Hua. Kapag umurong man lang si Hua, papangalanan niya sa'yo. Hua, itong lalaking to, nakakainis. Hayaan mo lang siyang sumuntok. Ako, susuportahan kita sa isip. Sige na. Hua, pakiusap. Sandali, ano? Natatakot ka na? May toygon ka sa bewang mo, nagpapanggap kang mangangaso, pero di mo magawang hawakan. Si Huako, ha? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Baka si Huako ay papayagan ka. Tama. Hua, ang tapang mo talaga. Kung luluhod ka at magsasalita ngayon din, pababayaan ka namin. Tanungin mo siya. Kung luluhod ako sa kanya, may lakas ba siyang tanggapin yun? Nakakatawa. Kung gusto talaga ni Hua, isang daliri lang kayang-kaya kanya. Tama, Hua. Hua, parang di maganda itsura mo. Kailangan mo bang pumunta sa sir? Mabait talaga si Director Hua. Pasensya na sa abala. Kita-kita na lang. Sino nagsabi? Hua, bakit mo sila pinaalis? Sinasabi ko sa'yo. Hua, Okay lang ako. Masyado talaga natin minamaliit yung lalaking yon. May alam pala talaga siya. ano, Director Hua ang working. Natalo talaga ng batang yon? Pero si Zhang Haoshian, talaga namang walang kwenta. Paano siya nagkaroon ng ganoong kasanayan? Seryoso ka ba ngayon? Susuko ka na lang ganoon kadali. Paano naman ang reputasyon ng War God Hall? Ano na ang mangyayari sa atin? Malapit nang magsimula ang Zongxian Conference. Kailangan mong pumunta agad sa Celestial Masters Manor at hanapin si Shengzi Chu Washang. Kapag nalaman niya na may gustong makipagkumpetensya para sa titulong Immortal King Reincarnate, tiyak nakikilos siya at aalisin niyang walang kwentang yan. Pagdating ng panahon, mapapasayo na si Miss Sia. Magandang plano yan, gamitin ang iba para gawin ang mabigat na trabaho. Hua, alam mo talaga ang gagawin. Sumama ka sa akin, pare. Hindi namin ito magagawa nang wala ka. Hindi, kayo na lang ngayon. Kailangan kong magpagaling, magpahinga. Sige, ayos lang. Magpa-drip ka. Magpahinga ka ng ilang araw. Aalis na ako. Umalis na rin tayo. Pinsan, hintayin mo ako. Ayoko na talaga na makasalubong ulit yung halimaw na yon. Narinig ko, na tinanggihan mo ang proposal ni Young Master Zhu. Malaking bagay yan. Paano mo? Hindi mo na ako kinausap tungkol dyan. Ma, pinagaling ni Haotian si Lolo. Hindi ko na kailangan. Napakasalan si Zhou Baichuan. Nababaliw ka. Si Young Master Zhou ang anak ng War God Zhu. Kapag pinakasalan mo siya, mamumuhay ka ng marangya at ang pamilya nating Xia ay sasabay sa pag-angat mo. Ano naman ang maibibigay ng walang kwentang yan? Huwag mong subukang pag-usapan siya ng ganoon. Malaking utang na loob ang ginawa niya sa pamilya natin. Naging matapang ka na ngayon, ha? Ang mga babae talaga hindi mapakali. Paano ko napagkalooban ng isang walang utang na loob na anak? Nanay, anong nangyari? Wala akong pakialam. Kung ituturing mo pa rin akong iyong ina, sasama ka kay Young Master Zhu papuntang Longhu Mountain. Naganap ngayon doon ang Zongxian Conference. Kung suswertehin ka at makakuha ng Immortal Fate, ang aming pamilyang Xia ay hindi na kailanman mag-aalala pa. Sige, gagawin ko ang sinasabi mo at pupunta. Master Lai, ako ang nangungunang talento ng Daxia, anak ng Daxia War God, kaibigan ni Sheng Zichu. Mangyaring ipagkaloob ninyo ang inyong pabor sa akin ngayon. Dahil kaibigan ka ni Sheng Zichu. Kaibigan mo rin ako, si Li Yuzhen. Huwag kang mag-alala, basta't nandito ako, hindi ko hahayaang si Chen Yuan at ang kanyang mga walang kwentang tauhan ay makapasok dito. CJ, maraming salamat, Master Li. Tita, ayos na ang lahat. Maya-maya, makikilala natin ang tatlong dakilang Grandmaster. Young Master Zhou.
Talagang kahanga-hanga ka, nakapag-ugnayan mo talaga. Sina Sheng Zichu at Master Li. Mataas na ang estado ni Sheng Zichu, ngunit hindi rin naman ako mababa ang antas. Natural lamang na magagawa ko rin ang mga koneksyong iyon. Siyempre, ikaw ang anak ng War God. Kinakatawan mo ang War God Hall. Kahit ang Celestial Masters Manor ay kailangang magpakita ng respeto sa iyo. Nanay, si Hao Shan ngayon ay isang pinarangalang panauhin din sa Celestial Masters Manor. Kahit wala si Yang Master Zhou, makakaakyat pa rin tayo sa bundok para magbigay galang. Tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Isa lang siyang mason. Paano siya magiging ang makapangyarihang Immortal King? Nagkamali siguro si Chen Yuan. Tama, kapag ang tatlong land immortal ay lumabas na sa pag-isa, malalantad ang kanyang mga kasinungalingan. Pagdating ng panahong iyon, siya ang magiging katatawanan. Basta't makilala natin ang tatlong dakilang maestro at makuha ang kanilang pag-aproba, magkakaroon tayo ng suporta ng lahat ng sekta. Magkasama, malalabanan natin ang demonyong nasa loob. Sige, samahan na lang kita para makilala ang dakilang maestro ng Longhu Mountain. Eight, tamang-tama ang dating mo. Dapat ipagtanggol mo ako. Siya nga, dumating din talaga siya. Si Liu Zhen, ang matigas ang ulo na babaeng yon. Ayaw niyang payagan akong sumali sa Immortal Seeking Conference. Li Yuzhen, anong karapatan mo? Napigilan ang mga tao mula sa Daozen na sumali sa Immortal Seeking Conference. Nagtataka ako kung saan galing tong cute na to. Daozen ka pala. Master Li, ikaw talaga, ang ipinagmamalaki ng Daoshu lineage. May talento at maganda ang itsura. Siya at si Chen Yuan ay matagal nang nag-agawan sa posisyon ng Sentes. Laging may tensyon. Ngayon, magiging interesante na ang mga bagay-bagay. Li Yuzhen, bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Dahil ako ay ang huling disipulo ng dakilang maestro ng Shangqing. Sapat na ba yan na dahilan para sa'yo? Ano, tama, habang wala ka sa Celestial Masters Mansion, ako ay naging ang disipulo ng dakilang maestro ng Shangqing. Kung gusto mong sumali sa Immortal Seeking Conference, simple lang, kailangan mong maunawaan ang wordless steel na iniwan ng Immortal King. Saka ka lang makakapunta sa makalangit na landas. Li Yuzhen, napakamapang-api mo naman. Kaya, ayon sa'yo, wala na sa amin ang pagkakataong makita ang founder. At ano naman kung ganoon, hinulaan ng founder na may darating na malaking sakuna at muling lilito ang Heart Demon. Kung makapasok ito sa ating sekta, maaari itong magdulot ng malaking kalamidad. Iniisip ko lang naman, ang Celestial Master Hall, o sinasabi mo bang, lahat sa inyong sangay ng Daozen ay napakatanga, na kahit isang salita ay hindi ninyo maintindihan. Kung ganoon ang sitwasyon, sa tingin ko ay dapat kayong tumigil na sa pag-cultivate, maghiwalay na rito, at umuwi na lang kayo't magtanim ng kamote. Li Yuzhen, lampas ka na. Gusto mo ng labanan? Sige, kung matatalo ka, kailangan mong aminin na ako, si Li Yuzhen, ang #1 Holy Maiden ng Longhu Mountain. Tama na, ako na ang bahala. Isang blankong tapyas ng bato lang yan, kahit ang batang disciple, mula sa aming angka ng Daozen ay kayang sagutan yan. Sige, subukan mo. Holy Son, huwag kang mag-eksperimento, sinubukan ko na yan kanina. Ang blankong heavenly tablet na ito ay iniwan ng Immortal King. Sa loob nito, nakalakip ang mga sikreto ng Immortal Arts. Noong araw, ang aming Grandmaster ay nagkamit ng kaliwanagan. Mula rito, kung kaya't itinatag niya ang Longhu Mountain. Ang tulad ko, paano ko kayang maunawaan ang anumang bagay mula rito? Ayos lang, lumang tapyas ng bato lang yan. Baka nga ako ang nagtapon yan, mula sa Immortal Realm noon. Hindi ko inakalang may mag-aakala na ito'y isang kayamanan. Nakakatawa. Ang kapal ng mukha mo, akala mo ba, ay karapat-dapat kang magduda sa aming sagradong relikya? Naghahanap ka ng gulo, tutulungan kita dyan. Immortal King, umurong ka. Ito ay pagitan ko at niya, isang personal na hidwaan. Habang nandito ako, walang personalin. Sige, simulan na natin. Ano, nakakahiya na nga kanina, hindi pa sapat, gusto mo ulit. Holy Son, hayop ka. Panoorin mo. May mga salita. May mga salita na ngayon. Talaga, may mga salita na talaga ngayon. Kita mo, sabi ko sa'yo, hindi ako tanga ha. Kanina ba, wala namang nakasulat. Ano ba yan? Dayaan yan. Ikaw ang mandaraya. Ikaw, pamilya mo mandaraya. Ako? Bigla na lang akong tinamaan ng inspirasyon, parang baha. Nagkaroon ako ng kaliwanagan, yun lang. Mahirap ba yung paniwalaan? Sige, tama na.
Ngayon, may iba ka pa bang sasabihin kahit ang pinakamahinang estudyante sa aming Dawson Group ay kayang maintindihan ng kahulugan nito, lalo na ang iba. Imposible, malinaw na, nabigo siya kanina. Paano siya biglang nagkaroon ng kaliwanagan? May kakaiba talagang nangyayari dito. Banal na anak, sinisiraan niya ako. Sa totoo lang, naiinggit ka lang sa akin. Gusto mo lang ang katawan ko. Ew, wag kang feeling. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Ako, may inggit sa'yo. Baka sa susunod mong buhay. Narinig ba ng lahat yon? Siya ay handang mamatay para sa akin. Huwag kang ma-inlove sa akin. Ako ay isang alamat lang. Gusto mong mamatay. Ikaw, hindi mo ako makukuha. Kaya gusto mo na lang sirain ako, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Na-in-love ako. Ikaw. Kung may bayag ka, lumabas ka at harapin mo ako. Nagtago ka sa likod ng iba. Anong klaseng lalaki yan? Lee Yuzhen, tama na yan. Ang aming mga alagad ng Dawson ay napatunayan na. Hindi siya basta-basta. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Umalis ka sa harapan ko. Kung matapang ka, talunin mo ako. Kung hindi, huwag ka nang umasang makalampas dito. Sige, subukan mo. Sige, lumaban ka. Hindi ako takot sa'yo. Shen Yuan, sa ngayon, hindi ka pa rin katulad ko. Subukan mo ulit, sige, ang susunod kong galaw, ang magwawakas sa'yo. Imposible. Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa harap? Sa harap ng Immortal King. Sino ang maglalakas loob na kumilos ng pabalang? Tinatawag mo ang sarili mong Immortal King? Ang laki ng mga salita mo. Ito si Chu Wuzhong, ang banal na anak ng Longhu Mountain. Ang tagal naming naghintay. Sa wakas, dumating ka na. Pagbati, banal na anak. At sino naman yon? Chu Washang, kilala siya bilang pinakamagaling na henyo ng Longhu Mountain sa loob ng 1,000 taon. Ano naman kung henyo siya? Nakuha na nga namin. Ang paliwanag ng inscription. Pwede na tayong pumasok ngayon. Isang salita lang. Akala mo makikilala mo na ang tatlong Grandmaster? Saan ba sa mundo? Naging ganoon kadali iyon? So ibig sabihin, magaling ka rin, ha? Eh bakit hindi mo subukan? Dilat ang mga mata. Tingnang mabuti. Ang daming salita, parang tula na. Siyempre naman, ang talento ni banal na anak Chu ay isa sa 1,000,000. Isang bakanting stele na tulad nito ay walang kahirap-hirap. Para sa kanya, Nakita mo, ang talino ko ay isang bagay na maaari mo lamang pagtingalaan. Ako ang inaasahan ng lahat, ang pinili. Kuya Chu, ang galing mo. Ikaw ang pinili. Si Zhang Hao ang tunay na reinkarnasyon ng Immortal King. At nandito ka, nagsasabi ng kalokohan tungkol sa sangkatauhan. Siya ang reinkarnasyon ng Immortal King. Patunayan mo sa akin. Huwag mong subukan ang swerte mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang makapangyarihang reinkarnadong Immortal King ay hindi pa man lang ma-activate ang isang batong steel. Ikaw, Isang sira lang na batong steel yan. Hari Immortal, po, kumpiyansa ka ba dito? Pinapanood ka ng lahat. Kapag nagkamali ka, nakakahiyang malaki. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Hao Tian. isang salita lang yan. Kahit sinong may konting talino, kayang hulaan ng isang salita. Nakakuha pa nga ng isa yung ang cute-cute. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, at tinatawag mo pa ang sarili mong reinkarnasyon ng Hari Immortal. Ganyan ang kaya mo, wala ka bang hiya? Senior, tignan ninyo, may nagbabago. Anong nangyayari? Bakit nagbabago pa rin ang salita? Ito ang unang beses na nakita ko to. Kahit anong pagbabago niyan, isang salita pa rin yan. Hindi mo pa rin ako kayang talunin.
Tingnan ninyo, nagbabago na naman. Langit at lupa, mahiwaga. Dilaw ba o ano ang susunod na salita? Nagsusulat ka ba ng kasulatan o ano? Tumahimik ka. Kung mananahimik ka, walang mag-aakalang pipi ka. Nahulaan ng banal na anak, ang isang buong tula. Siya, ang tunay na pinili, ang totoong reinkarnasyon ng Hari Immortal. Eksakto, kung gusto mong hamunin ang banal na anak, wag mong idamay ang aming pamilyang Xia. Zhang Haoti yan. Kung yan lang ang kaya mo, mas mabuting bumaba ka na ng bundok ngayon din. Bakit ka nagmamadali? Panoorin mo lang. Langit at lupa, mahiwaga at malawak. Iyon na ang ikaapat na karakter. Narinig ko na ang bawat sinubukang umintindi nito ay nakakabuo ng mga salitang walang kabuluhan. Kaya bakit niya kayang malaman ang istruktura? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hauti yan. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang magyabang ng maaga. Ang langit at lupa, mahiwaga at malawak ay apat na salita lang. Kung ganoon lang kadali, para matawag na reinkarnasyon ng hari ng immortal. E di ako, si Chu Washang, ay mas mataas pa sa hari ng immortal? Chu Washang, huwag kang magpakalayo. Apat na salita pa lang ay nagpapakita na ng pambihirang talino. Karapat dapat na siyang sumali sa pulong ng mga naghahanap ng immortal. Ang titulong hari ng immortal ay kumakatawan sa pamana ng Celestial Master Hall. Kung hindi niya ako kayang talunin, anong klaseng hari ng immortal siya? Tama si Santo Chu. Lahat kami ay sumusuporta kay Santo Chu. Kayong mga ito ay sobra na. Chen Yuan, ang opinyon ng publiko ay ang kalooban ng langit. Sasalungat ka ba talaga sa tadhana? Hari ng immortal. Kaya mo pa bang magpatuloy? Ayos lang, kaya buksan mo ang iyong mga mata, at pagmasdan mong mabuti. Senior sister, Kinilala na ng Heavenly Book si Zhang Haotian. Ibig sabihin, siya ang itinadhana ng tadhana, ang reinkarnasyon ng Immortal King. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang may lakas ng loob na hamanin siya. Ayoko tanggapin to. Dahil lang nakuha niya ang Donjia Heavenly Book, hindi ibig sabihin, siya ang reinkarnasyon ng Immortal King. Noon, si Zhang Tianxi ay pinagkalooban din ng Donjia Heavenly Book at doon niya itinatag ang Tianxi Mansion. Ibig bang sabihin, si Zhang Tianxi ay isa ring Immortal King? Chu Washang, huwag kang magmalaki. Kahit na ano pa, kami ay kinilala na ng Heavenly Steel. Kaya makakapasok kami sa Immortal Gathering. At makikilala ang tatlong Grandmasters. Immortal King, Terra na. Sandali lang. Immortal King. Sa ganitong sitwasyon, kung aalis lang ako ng ganito, baka habang buhay akong hamak sa paningin ng lahat. Immortal King, huwag mong sabihin, na balak mong unawain yan dito at ngayon din. ang Donjia Heavenly Book ay ang pinakamataas na sikretong manual, at ito ang pinakamahirap maunawaan. Talaga bang may lakas ka ng loob na subukang unawain yan sa mismong lugar na to? Wala kang hiya. Zhang Haotian, sobra ka ng mayabang. Akala mo ba talaga ikaw ang nag-iisang Immortal King sa lahat ng panahon? Ako man o hindi, malalaman mo rin agad. Ang enerhiya sa katawan ng Immortal King ay lalong tumitindi. Posible bang? Imposible, hindi maaaring insultuhan ng dangal ng hari kung siya nga ang Immortal King. Kami ay naging walang galang sa kanya kanina. Ang Four Heavenly Lords ay matagal na sana, kaming winasak. Tama na. Iyan ang nagpapakita ng kabutihang loob ng Immortal King. Hindi niya ipinagkakait sa inyo ang inyong kayabangan bilang mortal. Siya man ay Immortal King o hindi ikaw ang magpapasya. Tanging ang 3 Grandmasters lamang ang makakapagbigay ng huling hatol. Pagbalik ng 3 Grandmasters, mabubunyag ang kanyang mga kasinungalingan. Ngayon, napag-aralan ko na, ang Donjia Heavenly Book. Ano pa ang magagawa mo sa akin ngayon? Anong Donjia Heavenly Book? Sasabihin ko sa inyong lahat, niloko kayong lahat, siya ay wala kundi, isang salamangkero na ng luloko. Kung tunay kang ganoon katalino, bakit ko papipiliing? Makasama si Sun Xiao. Tama, kung ikaw ang Immortal King, ibig sabihin ba nito ay, nandaya ako sa Immortal King?
Naiinis na ako sa pag-iisip pa lang. Nakakainis talaga si Sun Xiao. Siya ay isang hamak na construction worker lamang. Paano siya magiging ang makapangyarihang Immortal King? Nang ahas kang lapastanganin ng Immortal King, ikaw na isang ordinaryong tao. Ang pag-alis kay Hao Tian, ang pinakamasamang desisyon na nagawa mo, dahil nawala ang iyong pagkakataon, na umangat sa lipunan, at mamuhay ng marangya. Nangahas kang insultuhin ako. Anong ginagawa mo? Siya ang babaeng gusto ni Zhu Xiao. Kung saktan mo siya, paano ko ito ipapaliwanag kay Zhu Xiao? Kaya ito ang lalaking pinili mo, kahanga-hanga. Hao Tian, ang pag-alis sa ganoong klaseng tao, ay isang matalinong desisyon. Siyempre, kapag hamupa na ang gulo dito, panahon na para tuparin mo ang pangako mo, di ba? Ngayon ba talaga ang tamang panahon, para banggitin yan? Kailangan kong isipin, ang aking kinabukasan, di ba? Xu Wuzong, magkakasama na tayo. Ngayon, kailangang mamatay si Zhang Haotian. Sinasabi ko sa'yo, kapag nawala na si Zhang Haotian, ang aming War God Hall ay lubos na susuporta sa'yo bilang Nakuha na ni Zhang Haotian ang kapangyarihan ng Supreme Book. Siya ang tunay na tagapagmana, walang duda. Siya ang reinkarnasyon ng hari ng immortalidad. Bakit hindi pa kayo lumuluhod? Yumuko kayo sa harap ng hari ng immortalidad. bakit luluhod, bawal lumuhod. Tara na, tumayo kayo. Kung ikaw nga ang hari ng immortalidad, may lakas ka bang harapin ako sa laban? Chu Washang, nawalan ka na ba ng ulo? Hahamonan mo ang hari ng immortalidad. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Isang reinkarnasyon lang ng hari ng immortalidad ang maaaring umiral. At ako yon, ang banal na anak ni Dao Zuan, si Chu Washang. Kung hindi niya ako kayang talunin, paano niya masasabing siya ang muling isinilang na hari ng immortalidad? Zhang Haoshen, kung ikaw nga ang reinkarnasyon ng hari ng immortalidad, malamang napakalakas mo, di ba? Kung masyado kang takot para lumaban, isa ka lang impostor na naghahangad ng katanyagan at nagpapanggap. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Zhang Haotian, kung gusto mong patunayang ikaw, ang hari ng immortalidad, simple lang. Labanan mo lang ako. Kung ikaw ang manalo, aminin kong ikaw, ang reinkarnasyon ng hari ng immortalidad. Kakagising lang ng kapangyarihan ni Hao Tian. Si Chu Washang, ilang taon nang nagsasanay. Naabot na niya ang rurok, maliban sa 3 Grandmaster. Malamang wala nang makakatalo sa kanya. Ikaw, hindi mo nga karapat-dapat na hamanin ako. Humanap ka ng kamatayan. Naglabas ng utos ang 3 Grandmaster. Tawagin si Zhang Haotian at si Chu Washang sa Celestial Masters Hall. Hindi masama, lumabas na sa pag-iisa ang 3 dakilang matanda. Nais nilang sila mismo ang humusga kung sino ang tunay na reinkarnasyon ng hari ng langit. Kung gayon, sasama ako sa inyo, at aking masisilayan kung ano nga ba ang talagang kayang gawin ng 3 dakilang maestro na ito. Ito ang punong tanggapan ng sekta ng mga Panginoong Langit, hindi pinapapasok ang mga hindi autorisado. Hao Tian, Ayos lang, kapag nakabalik na ako, pakakasalan kita. maghihintay ako sa'yo. Sige. Pagbati sa 3 dakilang matanda. Zhang Haotian, nakikita mo ang 3 dakilang matanda. Bakit hindi ka lumuluhod para magbigay galang? Ako ang hari ng langit. Paano ako luluhod sa mga kabataang henerasyon? Ang kapal ng mukha mo, ang 3 dakilang matanda, ay hindi pa nakikilala sa'yo. Paano mo masasabing, ikaw ang reinkarnasyon ng hari ng langit? Hawak ni Zhang Haotian ang makalangit na artipisyal, at pinagkadalubhasaan ang Donjia makalangit na tomo. Sa buong mundo, sino pa ang makakagawa nito? Bukod sa kanya, sino pa ang karapat-dapat sa titulong hari ng langit? Kung siya nga ang hari ng langit o hindi, hindi yan nasa sayo. Tanging ang 3 dakilang matanda ang makakapagpas siya. Laktawan na natin ang mga formalidad. Zhang Haotian, Chu Washang, kayong dalawa, humarap kayo. Ito ang estatwa ng nagtatag ng sekta ng mga Panginoong Langit, si Zhang Tianxi. Kung makakamit mo ang kanyang pagkilala, ikaw nga ang reinkarnasyon ng hari ng langit. Sige, ako ang mauuna. Kumikinang ang estatwa ng Panginoong Langit.
Tatlong dakilang maestro. Posible bang siya nga ang tunay na reinkarnasyon ng hari ng langit? Sinasabi mo bang mali ang lahat ng akala natin? Si Chu Huasheng, ang tunay na reinkarnasyon ng Celestial King? Ayan, sabi ko sa'yo talagang henyo si Wuzhong. May dating siya ng isang Celestial King. Sa dulo ng landas ng immortalidad, sino ang nakatayo sa itaas ng lahat? Kapag nakita mo si Wuzhong, magiging malinaw ang landas patungo sa kaliwanagan. Zhang Haoshan, ang babae mo, akin na yan. Ikaw na ang susunod. Anong problema? Nahuli ka sa pagsisinungaling, at hindi mo na kayang ituloy ang pagpapanggap? Isang Zhang Tianxi lang, hindi kayang tanggapin ang aking paggalang. Zhang Hao Tian, sumpa ko, nawala na sa isip mo, ni hindi ka nga yumuko sa tatlong matatanda kanina. Mabait ang mga matanda, hindi nila ipinagkate sa'yo. Ngayon, imbes na magpakita ng pagsisisi, naglakas loob kang hindi rumespeto kay Master Zhang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang impluensya ni Master Zhang? Itinatag ni Master Zhang ang Tianxi Sect, pinalaya sa mga demonyo at pinrotektahan ang mundo. Ang kanyang mga gawa ay maaalala sa mga susunod na henerasyon. At ngayon ay naglakas loob ka na magpakita ng ganitong kawalang galang kay Master Zhang. Wala ka talagang kahihiyan. Buong buhay akong nanatiling tahimik, pero hindi ko na ito matitiis pa. May tao ba dyan? Ipalabas nyo itong mapagmataas na gago sa Longhu Mountain para sa akin. Ang tatlong dakilang guro, magalang po naming hinihiling na bigyan ninyo siya ng isa pang pagkakataon. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tumungo ka rito at yumuko. Kung maglakas loob kang tumanggi, patayin. Panginoong Immortal King, ikaw man ang reinkarnasyon ng Immortal King o hindi, baka mas mabuting umatras ka na lang. Kung hindi, maaaring lumala ng husto ang sitwasyon. Sige, dahil palagi naman kayong mabait sa akin, ituturing ko na lang itong pagbabalik ng pabor. Isang insenso lang ang kinuha niya. Sa puso mo, hindi mo pa rin iginagalang si Master Zhang. Isang insenso na ang pinakamataas na limitasyon. Kung gagamit ka pa ng higit, baka itong Master Zhang na ito ay mawalan na ng lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Ay ito, ang estatwa ng guro. Dugo, dumudugo. Umiiyak ng dugo ang guro. Ito ay isang tanda mula sa langit. Talagang nagalit tayo sa mga Diyos. Kaya umiyak ng dugo ang estatwa ng guro. Sinabi ko na sa inyo, isang insenso lang ang tunay na limitasyon. Kung sinubukan ninyong magsunog ng tatlong insenso, ang Master Zhang na sinasabi ninyong lahat ay malamang naganap ng nasira ngayon. Maaari kayang, siya nga ang reinkarnasyon ng Immortal King. Chu Huasheng, kinilala na si Zhang Haotian ng tatlong dakilang guro, at ni Master Zhang. Bakit hindi ka lumuluhod? Sino ang nagsasabing siya ang dapat maging reinkarnasyon ng Immortal King? Umiiyak ng dugo ang guro. Sa tingin ko, siya ay dapat na reinkarnasyon ng isang demonyo. Tatlong ninuno. Ang mga luha ng dugo ng guro ay tiyak na hindi magandang pangitain. Tatlong matanda, ang inyong disipulong si Chu Huasheng, ay buong pagpapakumbabang humihiling sa inyong tatlo, na mamagitan at supalan ng demonyong ito, upang puksain ang banta na ito, nang sa gayon ay hindi kumalat ang kaguluhan sa buong mundo. Ito. Ang sinasabi ng banal na anak ay hindi naman talaga walang katwiran. Ang ganitong pangyayari ay hindi pa kailanman nakita. Kahit na, tila mga diwata kami sa lupa, mahirap para sa amin ang humusga. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Matanda, malapit nang makawala ang demonyong nasa loob. Isang malaking kaaway ang nasa harapan natin. Mas mabuting magkamali kaysa hayaan siyang makatakas. Kung hindi natin siya puksain, libo-libong buhay ang magdurusa. Sa oras na yon, ang aming bulwagang ng makalangit na Panginoon ay itatala sa kasaysayan bilang mga kriminal. Yamang hindi makapagdesisyon ang tatlong matanda, may naisip ako, ang tibak ng pagpaparusa, kung ako nga ang demonyong nasa loob o hindi. Isang pagsubok lang ang magsasabi. Zhang Haotian, ito ang tibak ng pagpaparusa, na iniwan ng Haring Diwata, maliban sa Haring Diwata, anumang nilalang, na pumasok sa saklaw, ng tibak ng pagpaparusa, ay dudurugin ng kanyang aura. Kung ako nga talaga ang demonyong nasa loob, edi hayaang wasakin ako ng kapangyarihan ng tibak na ito, hindi ba't mas mabuti pa yon? Kung siya nga talaga ang demonyong nasa loob, kahit pa magsama-sama kaming tatlo, baka hindi namin siya mapagtagumpayan. Totoo yan, yamang gusto niyang mamatay. Subukan na lang natin siya. Yamang determinado ka naman. 79 na hakbang ang makalangit na hagdanang ito, tanging sa pagtawid sa hagdanan, mumaabot ang execution sword. Ang tatlong nakatatanda ay 9 na hakbang lang ang naabot bago sila hindi nakatiis. Sa kapangyarihan ng execution sword, muntik na silang mapuksang lahat. Ikaw naman, isang maliit na panloob na demonyo lang. Akala mo kayang hamunin ang artipakto na iniwan ng Immortal King. Naghahanap ka lang ng kamatayan. Ano, natatakot ka na ngayon? Huli na, hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang peke pa rin yan. Kahit umakyat ka sa tuktok, hindi ka magiging phoenix.
Hindi ba't sabi mo, ikaw ang reinkarnasyon ng Immortal King? Eh di dapat kaya mo, na umakyat sa makalangit na hagdanan, di ba? Pare, hindi sa mina maliit kita. Gusto ko lang makita ng sarili kong mga mata. Sige. Kaya't ako, ang Immortal King, ay ipapakita sa'yo. Kapag tumapak na ako sa makalangit na hagdanan, gusto kong nakaluhod ka sa harap ko, na mamalamos ng buhay mo, parang aso. Nakaakyat si Senior Chu sa makalangit na hagdanan, kita mo. Alam ko na, siya nga ang inaasahan ng lahat, ang reinkarnasyon ng Immortal King. Hindi ba't sabi mo ikaw ang Immortal King? Bakit ka sumuko pagkatapos? Nang ilang hakbang lang, kakagising ko lang, hindi pa ganap na bumabalik ang kapangyarihan ko. Pare, ang kapal ng mukha mo, parang pader. Wala akong nakitang katulad niyan. Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nagtitiis. Kung matapang ka talaga, bakit hindi mo subukan? Siyempre gagawin ko, talagang kukunin ko, ang sarili kong espada. Tingnang mabuti. Imposible. Naabot niya talaga ang ikasyam na antas ng tuloy-tuloy, sa isang lakad lang. Noong mga nakaraang taon, kami na tatlo ay sobrang husay, at hanggang ikasyam na antas lang din ang naabot namin. Kung siya ang demonyong nasa loob, bakit hindi siya? Nasaktan ng lakas ng espada. Siguro dahil, nauna akong tumapak sa makalangit na landas, na iniwan ang aura ng hari ng immortal, na pansamantalang nagtakip sa presensya ng demonyo, kaya nakaya niyang kumuha ng siyam na hakbang ng sunod-sunod. Pero hindi yon ang tanging posibilidad. May isa pang posibilidad, si Zhang Haotian ay maaaring ang muling pagkakatawang tao ng hari ng immortal. Teka, Tignan niyo. mga kasama, tingnan ninyo, literal na siya ang reinkarnasyon ng pusong demonyo. Ako ang tunay at nag-iisang kataas-taasang haring immortal. Sa ilalim ng tabak ng pagpaparusa, paano natin papayagang maghari ang kasamaan? Mukhang siya nga ang reinkarnasyon ng pusong demonyo. Karapat dapat siyang mamatay. Haring immortal, ayos ka lang ba? Gasgas lang. Ayos lang ako. Kakaiba, bakit may natitira pang enerhiya ng demonyo sa akin? Mukhang naipanganak na ang pusong demonyo, nagtatago sa mga taong nakasalamuha ko. Shen Yuan, siya ang pusong demonyo. Matitigas pa rin ba ang ulo mo? Tungkol dito, talaga bang kakampi mo ang masamang taong yan? Hanggang sa huling sandali, huwag tayong magpadalos-dolos. Nasugatan lang siya ng tibak ng pagpaparusa, hindi naman namatay. Ikaw talaga ay, yung tipong hindi iiyak hanggat di nakikita ang kabaong, ha? Sige, makinig ka, Zhang Haotian. Ako lang ang tunay na reinkarnasyon ng Haring Immortal. Pagdating ng panahon, huhuberan kita, tira-piraso, at ipapainit mo ang kama ko. Ikaw. Chu Washang, mag-ingat ka. Zhang Haotian, sana tama ang tiwala ko sa'yo. Kailangan mong magtagumpay. Nakalusot siya sa lahat ng 79 na baitang ng mga hakbang pangkalangitan. Sa buong kasaysayan, siya ang pinakamalapit na, sa tabak ng paghuhukom ng immortal. Isang hakbang na lang, ang pinakamahalaga, kung maibubunot niya ang tabak ng pagpaparusa, ay nakasalalay sa sandaling ito. Imposible. Mga kasama, pakinggan ninyo ang pag-atungal ng dragon. Tatlong libong taon na ang nakalipas. Sa wakas, may isang tao, ang nakahugot ng execution sword. Celestial Masters Hall, taking, pagbati sa Immortal King. Imposible yan. Ikaw ang Immortal King. Eh ako, ano ako? Ano ako? Nakipagkita sa hari ng hindi yumuyuko, kawalang galang yan.
Ang kapangyarihan ng Immortal King. Sa isang simpleng kilos lang, kayang paalisan kahit ang pinakamakapangyarihang mga immortal sa lupain. Immortal King. Ang taong ito ay talagang suwail. Ilang beses na niyang hinamon ang inyong kadakilaan. Bakit niyo pa siya pinapabayaan? Hayaan mo na, medyo tanga siya, pero sa ibang paraan. May konting talento siya. Pinahahalagahan ko ang talento. Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Zhang Haotian. Anong akala mo? Yuyuko ako sa'yo. Matigas talaga ang ulo, ha? Kung ganoon, patayin na lang natin siya. Ikaw na ang bahala. Sandali lang. Immortal King, po, gusto ko ring maglingkod sa inyo. Hayaan niyo po akong maging tapat na alagad niyo. Immortal King, po, tanggapin niyo po ako bilang maliit na kapatid, please. Ito, hayaan niyo po akong magbigay galang muna. Pagdating sa kapal ng mukha, wala kang kapantay. Sige, tama na yan. Tapos na ang mga bagay-bagay dito. Bababa na ako ng bundok para magpakasal. Zhang Haoshan, masamang balita. Miss, binihag po si Miss ni Zubaoshan. Zhou Baichuan, ano ba ang gusto mong gawin? May sasabihin ako sa'yo, Zhang Haoshan, hindi siya talaga anumang klaseng Immortal King. Sa totoo lang, malamang patay na siya. Sa Longhu Mountain ngayon, tatanungin kita ng isa pang beses, magpapakasal ka ba, o hindi? Sinasabi ko sa'yo, kahit patay na ako, hindi pa rin ako magpapakasal. CJ, isuot mo siya. Nanay, E di papatayin ko muna ang nanay mo. huwag, huwag. Anak, ayaw ko. Pakiusap, huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Magpapakasal na ako. Hindi kita marinig. Magpapakasal na ako. Tinatanggap mo ba ang nobya bilang iyong asawa? Tinatanggap ko. Ayos, ayos. Ngayon, maaari ko bang tanungin ang nobya? Pumapayag ka bang pakasalan ng nobyo? Haotian, darating ka ba? Ano sa tingin mo ang mukha ng nobya? Mukhang hindi siya masaya tungkol dito. Siyempre hindi. Yang si Zhou Baichuan ay kilala bilang isang spoiled the brat. Kung may choice ang sinuman, sinong gustong pakasalan siya? Kawawang Misia, ang ipinagmamalaki ng kanyang pamilya, ngayon ay malapit ng masira ng ganito. Ginagawa mo na naman ito, ha? Huwag mo akong pilitin. Sasampalin kita sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Magmadali ka na at sabihin pumapayag ka, o ang buong pamilya ksya mo ay tapos na. Nobya, pumapayag ka ba? Napakasalan ng nobyo? Ayaw niya. Ako na ang magsasalita para sa kanya. Umupo ka. Haotian, nandito ka na pala. Ang batang ito, seryoso. Hindi namatay sa Longhu Mountain. Teka, mali yun. Delikado dito. Narinig mo ba ako? Umalis ka na rito, bilis. Wala kang kinalaman dito. Akala mo basta-basta ka na lang darating at aalis kung kailan mo gusto. Para saan mo ba itinuturing ang lugar na ito? Bata, ngayong araw na ito, babaliin ko ang mga binti mo. Isasabit kita sa labas ng hotel, para makita ng lahat. Ito ang mangyayari kapag nakialam ka kay Zhu Baichuan. Zhou Xiao, payag akong pakasalan ka. Wala siyang alam. Pwede bang pakawalan mo siya? Pakiusap, Zhang Haotian. Umalis ka na, bilis. Sige na, umalis ka na. Aalis ka na ha? CJ, papaluhurin mo siya, papagyukuran mo siya at humingi ng tawad sa akin. At tawagin akong groom. Kung gagawin mo yon, kalimutan na natin ang nakaraan. Gusto mong magyuko ako at humingi ng tawad? Akala mo ba hindi pa huli ang kamatayan mo? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Sa ngayon, isang daga ka lang na gustong tapakan ng lahat at may lakas ka pa ng loob na magmalaki dito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, binibigyan ka ni Zhou Xiao ng pagkakataong mabuhay. Huwag kang tanga. Kung gusto mong itapon ang buhay mo, gawin mo sa ibang lugar. Huwag kang makahadlang sa yubing ko, tagumpay at kayamanan. Gusto kong malaman, sa paningin mo, ano ang ibig sabihin ng tunay na tagumpay? Dumating na ang mga regalo sa kasal mula sa Tianxi Mansion. Tama ba ang nakikita ko? Ginseng ng emperador na 1,000 taon na ang tanda yon. At isang eye silkworm na 10,000 taon, blood buggy. Yin yang Pichud sword. Hay! Bawat isa ay nagkakahalaga ng malaking pera. Marunong talaga ang Tianxi Mansion. Magpasikat. Nakita mo ba iyon? Iyon ang tunay na kapangyarihan. Ito ang tinatawag na malaking swerte. Alam mo si Zhou Xiao ay pakakasalan ang aming yubing. Ang Tianxi Mansion ay nagpadala lang ng lahat ng itong mamahaling regalo. Bawat isa sa mga ito ay kayang bumili ng buhay mo ng ilang ulit. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, mula ulo hanggang paa.
wala ka pang 10,000. Sa kung anong meron ka, paano ka makakapantay kay Zhu Xiao? Nanay, paano mo nasabi yan kay Hao Tian? Paano ka nakakatiyak na ang mga Red Along ito ay galing sa Tianchi Mansion para sa pamilya Zhou? Hindi ba halata, ang kasal ni Zhu Xiao ay nakakuha ng opisyal na imbitasyon sa Tianchi Mansion sa relasyon ni Zhu Xiao kay Chu Shengzi. Kung hindi ito, para kay Zhu Xiao, para kanino pa kaya ito? Tama, ako ang nagpakuha sa Tianchi Mansion na ipadala ang mga Red Along ito bilang pamamanhikan para kay Yubing. Tama ba ang narinig ko? Sinabi niyang ang mga Red Along ito ay ipinadala sa kanya ng Tianchi Mansion. Sino ba sa tingin niya siya? Parang ang Tianchi Mansion ay gagawa ng ganoong pabor para sa kanya. Sa totoo lang, sa tingin ko, nagmamayabang lang siya. Akala mo ba talaga, nakarapat dapat ka para padalhan ka ng regalo ng Tianchi Mansion? Swerte mo nga nakababa ka pa ng buhay sa bundok. Parang pinagpala ka na ng mga ninuno mo mula sa libingan. At may lakas ka pa ng loob na tumayo dito. At magpakita ng kayabangan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, maghahanap na lang ako ng liblib na bundok at doon na lang mamuhay ng payak at naglakas loob ka pang pumunta dito. Talagang gusto mo yatang mamatay. Eksakto, kung talagang kaya mong gawin na makakuha ng ganito kagandang bagay, handang-handa akong maglinis ng sapatos mo. Sayang, wala kang kakayahan. Isa ka lang, basura ka lang na niluluray ng lahat. Ang paraan ng pagsasalita ninyong lahat ay talagang nakakadiri. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha ninyo kapag nalaman ninyo ang katotohanan. Kung magsisisi man kami o hindi. Sino ang nakakaalam? Ngunit kung hindi ka aalis ngayon, baka hindi ka na muling makalabas ng pintuang ito. Sige na, pumayag na akong pakasalan si Zhou Xiao. Huwag ka nang bumalik. Sinabi ko bang umalis siya? Hindi ko naman talaga balak umalis. Hoy, ang tigas-tigas mo talaga, ha? Sige, magpakatigas ka hanggang gusto mo. Makinig ka sa akin. Malapit nang dumating si Chu Shengzi. Kung may bayag ka, dito ka lang tumayo. Ayos. Dito lang ako maghihintay. Ang loko-loko talaga ng batang to. Saan ba nanggaling to? Narinig ko, isang hamak lang daw na tagabuhat ng ladrilyo. Walang koneksyon. Ngayon, magiging masaya na ito. Tara na, umalis na tayo. Hao Tian, bilisin mo. Pumunta ako rito ngayon para pakasalan ka. Hindi ba't sabi mo, ang sino mang makakaligtas sa matanda ay pakakasalan mo? Hindi, sinabi ko lang yon sa init ng ulo. Di yun kasali. Bahala na, seryoso ako rito. Ano ba ang problema mo? Umalis ka na. Hindi ako aalis. Anak, kung gusto niyang mamatay, wag mo siyang pigilan. Ang aming pamilyang siya ay walang utang na loob sa kanya. Kung tutuusin, siya ang palaging nagdadala ng problema sa amin. Ngayon, ikaw ay, babay ko ni Zubaichuan. Huwag kang magpahiya. Nandito na si Chu Shengzi. Dumating na si Chu Shengzi. Ang cute-cute mo. Paano mo nasabi na siguradong patay na ako rito? Hoy, ganyan talaga si Chu Shengzi. Buti na lang nalaman ko ang tunay niyang ugali. At nakipaghiwalay na ako sa'yo ng maaga. Kung hindi, ako pa ang madadamay sa gulo. Baby, kaya nga sinasabi kong maganda ang taste mo. Chu Shengzi, dumating ka rin. Nagmamagaling itong loser na to. Dito sa paligid, parang wala lang sa kanya ang Tianchi Group. Wala nang makatiis sa amin. Alam mo ba kung sino siya? Nanggugulo ka rito. Hindi ba siya ang reincarnation ng Heart Demon? Katarantaduhan. Siya ang immortal. Narito mismo sa atin ang Heart Demon. Ngayon, sasabay tayo sa kalaban na nagtatago sa dilim. Kaya huwag nating ipakilala ang ating mga pagkatao. Tandaan ninyo lahat yan. Nauunawaan. Kahit na siya ang reincarnation ng Heart Demon, usapin pa rin yan ng Tianchi Group. Hindi mo karapatang magsalita ng ganyan rito. Chu Shengzi. Ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay para sabihin sa'yo, ang kasal na ito, huwag mo nang isipin na matutuloy. Chu Shengzi, may hindi ba pagkakaintindihan? O may nagawa ba akong nakasama sa'yo? Kung meron, sabihin mo lang sa akin. Hindi, wala talaga. Eh bakit ayaw mong payagan ang kasal ko? Walang dahilan. Dahil ako ang kumakatawan sa Tianchi Mansion. Hindi sang-ayon ng Tianchi Mansion sa kasal na ito. Ikaw, kung hindi ka sang-ayon dyan, ayusin natin ito sa pagitan natin ngayon. Kung ang Red Along dala mo ngayon, ay mas maganda kaysa sa akin, hindi na ako magsasalita pa. Gusto mong makipagkompetensya sa akin? Ako? Ang regalo mula sa Tianchi Mansion ay napakamahal. Kahit na lahat sila ay sagradong lugar, ang War God Hall ay napakalayo ang agwat. Hindi ito kasing level ng Tianchi Mansion. Dahil kasali ang Tianchi Mansion, malamang ang kasal na ito ay hindi matutuloy. Tita, yan ang tunay na kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng pagiging matagumpay. Zhu Xiao, ano ibig mong sabihin? Shengzi, malaking araw ko ito. Bigyan mo naman ako ng konting respeto.
Dito, wala kang makukuhang respeto. Yung linyang yan ay pamilyar na pamilyar. Senior. Pasensya na, huwag mo nang pansinin ang maliliit na bagay. Mabuti naman at naintindihan mo. Yubang, nakababatang kapatid, dahil sinusuportahan ka ng Tianxi Mansion, kung ayaw mo, sa kasal na ito, walang makakapilit sa'yo. Tianxi Mansion, talagang kayabang-yabang. Hindi ba yan si Holy Son Linchu, mula sa Changsheng Pavilion? Hindi ko inaasahan na dadating din ang Changsheng Pavilion. Sa ngalan ng Changsheng Pavilion, narito ako upang maghandog ng isang dakilang regalo para sa kasal ni Zhu Xiao at sa kaarawan ng war. Sa ngalan ng Changsheng Pavilion, inihahandog ko ang isang dakilang regalo upang ipagdiwang ang kasal ni Zhu Xiao at ang kaarawan ng Diyos ng Digmaan Tama ba ang nakikita ko? Isang 10,000 taong gulang na blood body iyan. at isang Puriang Gem, ang essence ng tunay na dragon, Destined Phoenix Blood. Ang mga ito ay mas maluho pa kaysa sa mga Reg Along galing sa Tianxi Mansion. Kaya naman pala sinasabi nila, sa 3 dakilang santuwaryo ng pagsasanay, ito ang pinakamisteryoso at pinakamatanda. Ang Tianxi Mansion, akala mo kung sino, naglakas loob pa silang magkagulo sa kasal ng anak ng Diyos ng Digmaan. Akala ba nila sila ang hari ng mundo? Hoy! Ano ba ang istorya nitong Changsheng Pavilion? Nagpapakitang gilas ng ganito, Lord Immortal King. May bagay na hindi mo alam. Kakagising mo lang. Hindi pa ganap na bumabalik ang iyong alaala. Ang Changsheng Pavilion na ito, mana ito mula sa 4 na makalangit na Panginoon ng Immortal Realm. Ang Changsheng Pavilion ay siya ring pinakamatandang tradisyon sa mga mortal. Sa loob ng 3 dakilang santuaryo, ang lakas ng Changsheng Pavilion ang pinakamalalim. Kaya pala ito ang pamana ng mga matandang pagong na iyon. Kaya naman pala ang yabang nila. Si Lin Chu na ito, bilang banal na anak ng Changsheng Pavilion. Ang kanyang pagsasanay ay matagal nang lumagpas sa antas ng isang banal na immortal. Magkapantay na siya sa 4 na dakilang ninuno. Talagang hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Bakit ka ganyan, Kate? Paano ka magiging kanang kamay ko? Magpakalalaki ka naman. Ang dakilang Tianxi Mansion, si Dao Xuan, ang banal na anak, at ngayon, naging tauhan ka na ng iba. Wala kang alam. May mga gustong maging aso, pero hindi man lang nabigyan ng pagkakataon. Magsaya ka at hindi ka pinatay ng boss ko. Dapat magpasalamat ka. Tapos ngayon, ikaw pa ang tumatahol. Nagpapakatuso at kahabag-habag ka, nakakatawa talaga. Yamang ang Tianxi Mansion ay bumagsak na sa ganitong kalalim, nararapat lamang na ito'y alisin sa hanay ng 3 dakilang santuwaryo. Mula ngayon, tanging ang God of War Hall at Changsheng Pavilion. Lin Chu, talagang natulungan mo akong makaganti sa kanila. Ang Diyos ng Digmaan mismo ay laging nagbigay ng lahat para sa bansa at sa mga tao. Bilang ang banal na anak ng Changsheng Pavilion, syempre dapat akong kumilos ng naayon. Katawa-tawa, Lin Chu, ang pakikisama mo sa mga basurang tulad nila. Sa totoo lang, kahihiyan ito sa reputasyon ng Changsheng Pavilion. Ang galit ng mga walang kakayahan, hindi karapat-dapat sa aking atensyon. Kung may problema ka, solusyonan natin ito sa pamamagitan ng suntukan. Lumaban ka na lang. Kung gusto mong lumaban ka. Hindi ako takot sa iyo. Pwede kayong dalawang sabay na lumaban sa akin, nagmamadali ako. Buisit, hindi ko na ito matitiis. Daluhungin natin siya. Kahit bilang ang banal na anak at banal na dalaga ng makapangyarihang Tianxi Mansion, hindi kayo magtatagal ng isang round laban sa akin. Sa ganyang klaseng kakayahan, sa paraan ninyo, sa tingin nyo ba'y karapat-dapat pa itong tawaging santuaryo para sa pagsasanay espiritual? Ito pala ang lakas ng banal na anak mula sa Changsheng Pavilion. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Mukhang natapat na ang Tianxi Mansion sa katapat nito, talagang umiikot ang karma. Sige. Ang Changsheng Pavilion na ito ay talagang may matinding autoridad. Tanungin kita, ano ang pangunahing prinsipyo ng Changsheng Pavilion? Sino ka ba? Ako, si Lin Chui, ay nabuhay palagi, nang hindi nagpapaliwanag sa sinuman. Kung hindi mo sasabihin, ako ang magsasabi. Noong unang itinatag ang Changsheng Pavilion, ang 4 na makalangit na Panginoon ay nag-iwan ng isang credo. Lakas para sa lahat ay maaaring maging dragon. Ang buong mundo ay maaaring umakyat. Pero tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Alin sa mga iyon ang naisa sa katuparan? Ang natira na lang ay kayabangan at pag-aagawan ng kapangyarihan. Pagsipsip sa sinumang nasa kapangyarihan. Sa totoo lang, dinudungisan ninyo ang pamana ng 4 na makalangit na Panginoon. Kung tatanungin mo ako, hindi ang Tianxi Mansion ang dapat palayasin, kundi kayong mga taga Changsheng Pavilion. Nababaliw na ba ang batang ito? Nangangahas siya. Nahayagang pagtawanan ng Changsheng Pavilion. Ang banal na anak ng Changsheng Pavilion ay nasa antas na ng isang buhay na immortal, nakatayo ng mataas sa lahat. Ito ay walang ingat. Zhang Haoshen,
yan. Ang lakas ng loob mo, hindi mo man lang nirerespeto. Ang Changshan Pavilion, Banal na anak, kung ako ang tatanungin, hindi ko matitiis. CJ, hindi ko rin palalampasin ito. Wow, wow, wow. Sa libu-libong taon ng pag-iral ng Changshan Pavilion, hindi pa ako nakakita ng taong ganito katapang. Talagang lampas sa hangganan. Hindi mapapatawad. Kung iyon ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero, hindi ko hahayaang, madali kang mamatay. Aking ipatawag, ang kayamanan ng apat na makalangit na Panginoon. Ang Fan Shan Seal, upang durugin ka, upang sa habang panahon, hindi ka makakahanap ng kapayapaan. Fantian Seal. Zhang Haoshan, sige, subukan mo kung gusto mo. Lin Chu, nababaliw ka ba? Gagamitin mo talaga ang isang maalamat na artifact para sa ganitong maliit na bagay? Ininsulto ng lalaking ito ang Changshan Pavilion. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang ang Four Heavenly Lords, pati na ang langit mismo. Ngayon, ako ang kikilos bilang tagapagtaguyod ng katarungan. Halika na, gusto kong makita kung paano ako sisirain ng langit. Hautian. Huwag kang magpadalos-dalos. Ang Fantian Seal ang pinakamakapangyarihang artifact. Kung ipipilit mo ito, baka may masaktan talaga. Ayos lang, hindi maglalakas loob ang langit na labanan ako. Miss Ya, umalis ka dyan ngayon din. Kapag ibinagsak ko ang seal na ito, baka siya ay, maging alikabo, baka ikaw pa ang masaktan ng hindi sinasadya. Hautian. kusa niyang pinili ito. Wala tayong kinalaman dyan. Hambog na gago, tanggapin mo ito. Kakaiba, bakit biglang huminto ang Fan Shan Seal? May galing ka pala, kaya pala nangahas kang bumulusa. Kaarawan ng Diyos ng digmaan, minaliit kita. Mali ka, hindi mo ba naiintindihan? Ang taong baluktot ang puso ay hindi kailanman makakapagkontrol ng banal na kasangkapan. Pakiusap kahabagan mo ako, huwag kang magpakakumpiyansa. Nagpabaya ako, pero ngayon, hindi ko nahahayaang bumaliktad ang sitwasyon. Tatawagin ko na ang makalangit na Panginoon, upang personal kang parusahan sa iyong kapangahasan. Changsheng Shengzi, akala mo ang galing-galing mo, ha? Nagawa mo pang tawagin ang makalangit na Panginoon. Malapit nang lumitaw ang makalangit na Panginoon, magkakaroon na tayo ng palabas dito. Kahit pa magsama-sama ang apat na makalangit na Panginoon, dapat silang lumuhad sa harap ko dahil ako ang kataas-taasang hari ng mga immortal. Zhang Haoshan, nagmamalaki ka pa rin dito. Nagpapanggap na ibang tao. Tama, kapag lumitaw na ang makalangit na Panginoon, ikaw, reinkarnasyon ng demonyo ng puso, ay wala nang pagtataguan. Isang paraan na lang ang natitira para mamatay ka. Ngayon, isang paraan na lang ang natitira para sa iyo. Lumuhod ka sa harap ni Lin Shengzi at magmakaawa sa kanya. Baka sakali, maawa siya sa iyo. Kayong dalawa ang dapat mag-alala sa buhay ninyo. CJ, matapang ka pa rin, ha? Hintayin mo, titingnan ko talaga kung paano ka mamamatay. Nagsisimula na ang seremonya, malapit nang lumitaw ang Panginoong Langit. Bakit bigla na lang silang nawala? Saan sila pumunta? Nasaan sila? Kanina lang ay nandito pa sila. Nasaan na sila? Paano sila nawala? Posible kaya na lumitaw na ang Panginoong Langit? Ang alagad na si Lin Chu mula sa Changshan Pavilion ay bumabati sa apat na dakilang Panginoong Langit. Nagpadala kayo ng mensahe sa langit na humihiling sa amin na magpakita. Ano ang dahilan? Panginoong Langit, natuklasan ko ang bakas ng muling pagsilang ng Heart Demon. Espesyal akong humihiling sa inyong apat na bumaba sa lupa at lipulin ng tuluyan ang demonyo. Ano? Natagpuan mo talaga ang muling pagsilang ng Heart Demon. Ang Heart Demon ay gumagawa ng kaguluhan na nagpapanganib sa lahat ng tatlong kaharian. Kung tunay nga itong matatagpuan mo, iyon ay magiging isang malaking tagumpay. Kung ito ay totoo, titiyakin naming ikaw ay maging immortal sa liwanag ng araw at sumama sa hanay ng mga immortal. Salamat mga Panginoong Langit. Hindi na kailangan ng formalidad. Bilisan mo, sabihin mo sa amin. Saan nga ba eksakto ang Heart Demon? Malayo man sa kalangitan, narito naman sa ating harapan. Siya yon, nangangahas siyang magsalita ng mayabang. Nilalapastangan ang apat na Panginoong Langit at nagkukunwari pa bilang muling pagsilang ng haring walang kamatayan. Iyon ay isang malaking kasalanan, hindi may paliwanag ng salita. Ang iyong tauhan na si Yongheng Duobao Taishang Handun ay bumabati sa haring walang kamatayan. Kayong apat, ang galing ng pagpapakita ng kapangyarihan. Sa lahat ng mga taong nawala ako, lalo kayong naging matapang. Siguro dapat hayaan kong kayo ang umupo sa aking trono ng haring walang kamatayan pansamantala. Hindi maglalakas loob ang iyong tauhan. Patawarin mo kami, haring walang kamatayan. Siya ang walang kamatayang hari. Ano, hindi ba siya mukhang ganoon? Nakilala mo ang hari at hindi kayo muko. Ano pa ang hinihintay mo?
Ang alagad na si Lin Chu ay bumabati sa walang kamatayang hari. Ngayon kapayuyuko, huli na, walang kamatayang hari, nagpakita ng kawalang galang sa inyo ang batang ito, ay padadala namin siya, direkta sa mabangis na siklo ng reinkarnasyon. Nakikilala ng alagad ang kanyang pagkakamali. Pakiusap, walang kamatayang hari, huwag ninyo po akong isipin. Tama na, huwag ninyong takutin ang isang maliit na bata ng ganoon. Hindi ka mabuting tao, at hindi rin. Kayo, sa lahat ng mga taong nawala ako, ginawa ninyong magulo ang mundo ng tao. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali, handang bumaba sa mundong mortal, at tulungan kang linisin ang kadiliman. Hindi na kailangan. May nahanap na akong bakas. Ang kahariang immortal na ito ay nangangailangan pa rin sa iyo para panatilihin ang mga bagay dito. Sige, huwag ninyo akong gambalain habang ako ay humaharap sa tunay na gawain. Magalang kaming nagpapaalam sa walang kamatayang hari. Nagkamali ako, pakiusap huwag magalit. Ang banal na anak ng Changsheng Pavilion, ay talagang lumuhad. Iyon ang banal na anak ng Changsheng Pavilion. Sino ba talaga ang batang iyon, na kahit isang buhay na alamat ay luluhod sa kanya? Lin Chu, nawawala ba sa isip mo? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Binabalaan kita, kung di mo rerespetuhin ulit ang taong ito, papatayin kita. Gusto mo ba akong patayin ngayon? Sino ba siya, sa totoo lang? Bakit siya napaka-importante sa'yo? Siya ay... Hindi pwede yon. Mahigpit ang utos ng Heavenly Lord. Espesyal ang pagkakakilanlan ng Immortal King. Hindi basta-basta may papahayag yon. Pare, naiintindihan ko talaga ang nararamdaman mo ngayon. Ang payo ko, labas ka, huminga ka ng sariwang hangin. Mag-relax ka lang ng konti, gagaan ang pakiramdam mo. Hindi mahalaga kung sino siya. Ang punto, mali lang ang pagpilit sa isang tao na magpakasal. Tungkol sa kasal mayong araw, kung tatanungin mo ako, kanselahin mo na lang. Kalimutan mo na, gumastos ako ng malaki para patakbuhin ang Changsheng Pavilion, at ito lang ang makukuha ko, ikahiya mo ang sarili mo sa harap ng lahat. Ang tinatawag na pakikipag-ugnayan sa mga Diyos, ay hindi naman ganoon ka-impressive. Tumahimik ka. Subukan mong hawakan ako. Ako ang anak ng God of War. Sinasabi ko sa'yo, kung hahawakan mo ako, maglalaban ang War God Hall at Changsheng Pavilion sa isang digmaan. Kapag nangyari yon, magkakagulo ang buong mundo, mawawalan ng buhay. Kaya mo bang harapin yon? Tangina mo. Demonic energy. Noong nakaraan, may natitira pa ring madilim na enerhiya sa akin. Ang mga taong malapit lang sa akin, ang maaaring gumawa noon. Konti lang ang taong makakalapit sa akin ng ganoon. Kaya ba, siya ang reinkarnasyon ng Heart Demon. Dumating na ang War God. Itay, Nandito na ang War God. Bakit ang bata pa ng itsura niya? Ang kakaiba, hindi ba't 70 taong gulang na siya? narinig ko, nagretiro ang War God. Sinusubukang lampasan ang kanyang limitasyon. Nangangamba ako, na lumampas na siya sa antas ng terrestrial immortal. Itay, nandito ka na. Grabe akong pinagmalupitan nila. Itay, bakit mo ako sinaktan? Bakit kita sinaktan? Hindi ba alam mo ang dahilan? Habang wala ako sa pagre-retiro, alam mo ba ang ginawa mo? Ganap mong sinira ang aking reputasyon at dignidad. Itay. Pasensya na. Kung uulitin mo pa, babaliin ko ang mga binti mo. Kaya ba ikaw ang maalamat na dakilang tao? Kilala mo ako, Diyos ko. Noong nagninilay ako sa daan ng langit, nakita ko ang iyong tunay na anyo. Hindi ko inakala na makikilala kita rito. Isang napakalaking karangalan. Talagang swerte ko. Sir, bakit ka nagpapakita ng ganyang respeto sa reinkarnasyon ng Heart Demon? Sir, mangyaring kumilos kayo at supilin siya sa iyong cultivation. Madali lang iyon para sa'yo. Manahimik ka. Kung magsasabi ka pa ng isang salita, anong nangyayari? Sige, magtanong ka. Naguulat po sa haring walang kamatayan. Ilang taon ko nang iniimbestigahan ang demonyong ito. Nalaman ko na ang kinaroroonan ng demonyo. Narito mismo sa hotel na ito. Pero hindi ko pa rin malaman kung kaninong katawan ito nagtatago. Mayroon ka bang mga pinaghihinalaan? Mahirap itong sabihin. Karaniwan, hindi dapat pinag-uusapan sa publiko ang mga eskandalo ng pamilya. Ngunit dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng lahat, hindi ako pwedeng maging makasarili. Pinaghihinalaan ko. Ang muling pagsilang ng demonyo ng puso ay ang aking anak, si Joe Baichuan. Ano? Tatay, impossible. Paano ako magiging demonyo ng puso?
Talagang posible. Ano ang gagawin mo? Itaas ang hustisya kaysa pamilya. Ako'y nagtatanong, sa buong paggalang, haring walang kamatayan, pahiramin ninyo po ako ng tibak ng pagpaparusa. Ano ang balak mong gawin? Ang tibak ng pagpaparusa ay kayang puksain ng demonyo. Kung ang anak ay naliligaw, ang ama ang dapat sisihin. Nais kong, ako mismo ang humarap sa banta na ito. Sige, iginagalang ko ang iyong determinasyon. Gawin natin ang gusto mo. Libong taon na ang nakalipas, ang execution sword. Sa wakas ay nasa kamay ko na. Ikaw pala ang Heart Demon. Ngayon, nasa kamay ko na ang execution sword. Kayo lahat, kahit magsama-sama pa kayo, wala sa inyo ang makakatalo sa akin. Mamatay ka. Gumagamit ka ng demonyong katawan para gamitin ang isang banal na artifact. Hindi ka ba natatakot na babalik sa'yo ang kapalit? Hoy, tingnan mo ang sitwasyon. Ang tatay ko na ang pinakamalakas ngayon. Ganun lang ka-simple. Gamitin lang ang dugo ng tao para gisingin ang espada. Tatay. Bakit? Baliw ka. Anak mo siya. Para sa aking pamana at ambisyon, ano ang halaga ng isang anak kahit kailangan kong isakripisyo ang bawat isa sa aking mga inapo? Ngayong araw, gusto ko ring lipulin ng mga immortal. Napakalalim na ng pagkalugmok mo sa kadiliman. Pagkatapos ng lahat ng mga siklo ng muling pagsilang, ito na ba talaga ang narating mo? Ang pagtayo sa ibabaw ng lahat, ang pag-abot sa antas ng pinakamataas na mandirigma. Hindi ba sapat na yon? Sapat? Paano naman naging ganoon? Gaano man kalakas ang Diyos ng digmaan ng tao? Tao pa rin siya. Ang gusto ko ay pamunuan ng langit at lupa, ang maging nag-iisa. Tanggapin mo na. Paano ko matatanggap? Malinaw na hindi pa. Nahuhuli ang lakas mo. 10 buhay, 1,000 taon ng paghihirap. Lahat para sa mismong araw na ito. Sa likod ko, hindi lang mga immortal at Diyos, kundi pati na rin ang milyon-milyong kaluluwang may buhay. Anong espada ito? Paano ito posible? Mas malakas pa ito sa execution sword. Ito ang espada ng sangkatauhan. Kayang pumatay ng tao at Diyos. Sumisira sa immortal at naglilinis ng demonyo. Hindi ko ito tatanggapin. Mula ngayon, wala ng mga heart demon sa pagitan ng langit at lupa. Nawala na ang Heart Demon. Maligayang pagbabalik, Immortal King. Aalis ka na ba? Hindi pa kita napapangasawa. Paano ako makakayang umalis?